Unang-una sa lahat dahil umabot na tayo ng 48,000 follower. Yo! And then, syempre, Go! tayo ngayon ay mayroon tayong bagong segment na aabangan ngayon. Ito yung Usapang Berde, and welcome ngayon sa ating podcast, sa ating pilot episode. And then, syempre si Jenfel ang ating ang co-host ko. Jenfel, pakilala ka. Yo! What's up mga blessings? This is your boy Jenfel of Manda Rhymes. Shoutout nga pala sa Madflip Urban Clothing, no? Syempre Berding Kahoy Production, and sa Manda Rhymes Production din kay Rasta M. May mentor and syempre producer natin yan sa mga music natin. And sa mga beats ko nga pala, Benzel Beats. Yun, maraming salamat. Ayun. So, Jenfel, ito, napaka-special ng araw natin ngayon dahil kitang-kita nyo naman, may mga kasama tayong mga legendary. Mga legendary pagdating sa music and then pagdating sa art, di ba? Oh, syempre pag-uusapan natin yan mas malalim kasama ng ating mga guests. So, isa-isa tayo. Boss, pakilala ka sa mga nakapanood ngayon dito. Base TDK, ambassador ng buong Pilipinas para sa TDK crew, which is established out there in Oakland, California since 1984. I want to send a shout out to all the BNJs aside and to all the hip hoppers out there. You know, to my homeboys, Heart, Macnis, to OG Don, and all Lil Jon. Rest in peace, Mike Dream. Ayan, si Boss Base ang ating key person mamaya. Pag-uusapan natin mamaya yung tungkol nga ba about sa graffiti, partner. Tsaka, syempre, no, in terms of hip-hop, may mga branches dyan, which is yung mic, yung breakdance, DJ, tapos yung, of course, graffiti, no? Beatbox din. Nabanggit ko na ba yung beatbox? Beatbox. So, yun. And then, Tapos yung iba, mga additional na lang yung iba eh. Hindi ko na alam kung ano update. Pero alam ko yun yung 5. Di ba po? So, yun. Siyempre, graffiti, first time yung magkakaroon ng production or ganitong klase ng usapan. And gusto kong, ano kaya yung mga matututunan natin? At syempre, partner, bukod sa graffiti, no, pag-uusapan natin dyan ano nga ba ang pinaka-legend, ano ba yung tunog ng original hip-hop nung panahon nung era, ng golden era, no? Correct. So kasama natin dyan si Boss. Si Boss, pakilala ka po sa mga nakapanood. Ako nga pala si Loquan from the West Side Islanders since 1995, and nirepresent ko rito ang music ko. Not my gang, but my music. Oh, yan. Actually, 4 elements na lang ang hip-hop. Ngayong araw na to, yung dalawang elements nandito. Graffiti and MC ba? O MC. MC. Kasi, Master Ceremonial. pag-usapan mo natin, isa-isa muna. Kamusta kayo? Kayo po, Luke, kamusta kayo? Ito, nagkagagawa lang ng isang kanta para sa March 9. March 9 ang release po. Sa March 9 namin gagamitin para sa isang benefit concert Wow. sa DD Bar sa Timog. Sa Timog, DD Bar, So, shoutout. gagamitin namin yun. Yun. Yun ang gagamitin kong kanta. Kaya ginawa siya freshly. Wow. Yun lang inano ko naman pang pinopromote ko lang naman talaga kasi mahirap kung magpo-promote ko dito ng mga gang-related. Ang ipopromote ko rito is music. Yes. More in love with music. Yun ang mas paano ko doon ipopromote ko music para mas maintindihan ng mga kabataan ano ba yung do's and don't at saka yung mga hindi dapat at mga dapat na pag-usapan sa loob ng lyrics mo. Kasi may mga iba ngayon, hindi mo na nagugusto, kumbaga, pagrabe ang mga lyrics ng mga rapper ngayon. Iba na yung hindi katulad nung araw, pinis ang lyrics. Walang masyadong explicit. Okay. Yun ang I agree. Okay, so sa madaling salita, Boss Luke One,
since 1995 at nabanggit nyo, gumagawa pa rin kayo ng music, is super active pa rin kayo sa pagka-craft ng music. Oo naman, nakikipag pa ako sa mga ibang artists. Yan. So, si Boss Juan sa paggawa ng mga music na hindi, na syempre para matagal ang gang life. And then, si Boss Bass naman, sa kamusta Boss Bass? Continuous, ever since, I'm still bombing on the streets, forgive about the term that I just used. Pero yun talaga yung term na ginagamit yung the illicit way. So tuloy pa rin so bukod pala sa pagbaba, ano ba yung bombing? Ano ba tatawag ng bombing? All in the name of representing your crew, letting them know. Letting them Pero ano din siya, sa loob pa rin siya ng graffiti craft. Exactly, opo, ganun na nga ho. So kamusta naman ang bombing sa Pilipinas? Kulit ng term eh. Kamusta ba mga bombing? Pambihira, direct, ang lakas, napakarami. Ang daming bata magbuhat sa, pinakabata siguro mga 12 years old na nakilala ko. Na nagagraffiti ng illicit way. Tanong mo lang po, medyo, ito yung mga curious questions sa isip ko. Ako nag-graffiti kayo, anong mga gamit yung, syempre, mga paint, paano kayo pumipili ng certain color, tsaka, syempre, hindi naman pwedeng ano lang basta-basta di ba? Dapat may certain part ng wall kang dapat na So, paano kayo namimili ng ganun? Nasabi niyo na mismo, nasabi niya na direct eh. Kapag may assignment yung grupo nyo na ganito pipilitin natin kulay, obligado kailangan masunod yung kulay na yun. Pero kung hindi kayo ilalabas on your own sa sarili mo, parang maglagay ng pangalan mo, para ipakilala yung sarili mo lang. Diba? Which is yun nga, yung illegal way nga, yung bawal, yung gawin. Walang paalam sa mga tweet. Bahala ka na kung meron kang gamit dyan, sir. Yun yung gagamitin mo. So, kung sa bawal, talagang kung ano yung stock mo, wala nang pili-pili doon. Opo, kasi kung ano talaga yung magustuhan mo. Pero ano bang magandang wall? Malayo pa lang ba nakikita mo ng ito, magaspang to, pangit to, ganun. Nakikita mo na yung uri ng klase ng wall. Oo naman, direct. Isa, di ba, gagawin, di ba, nung araw, di ba, hinihipo yung hinihimas. Hinihimas namin. Ay, maganda to. Gagawa kami ng, halimbawa, mag-vandals kami. Sabihin natin mag-vandal ka nung may yung maayos. Bago kami, lalapit muna yung isa. Mag-iipo muna. Kumari kung kahoy ba o stone. Tulad nga sinabi ni isa na kilala kong tagger na paghipo nun, ilalabas niya yung spray paint na gagamitin niya. Yung para sa ganun kahoy. Hindi mo na nalaman. Film pa lang. Sa isang bombing pala, may taga-hipo, may boy hipo pala. Pahipo nga muna na parang gano'n. Kailangan yun pala, kailangan hawakan. Kasi kailangan malaman kung isa lang muna pupunta. Isa lang siya o may butas-butas para yung may butas-butas, yung mas makapalang gagamitin niya. Hindi kasi ang dilema, di ba kuya, ang dilema dyan kapag nakita mo yung paint eater na tinatawag, di ba? Yung may mga... Paint eater. Oo, yung may butas-butas nga sabi ko kuya. Paint eater. Okay. Hindi ka tutuloy yun kasi nga kaya nga pagpas ng paghipo, huwag mo ituloy kung buking siya yun. Butas-butas Ang ginagawa naman kasi kung pag-aari mo yung pader, paghipo mo, medyo nakita mo na nga, sabi na yung butas-butas. Ang ginagawa naman ng iba niya, kinakapalan ng pintura para matakpan yung... So isabihin, pipinturan nyo muna yun bago nyo. Paano yun? Basa yung gabing yun. Hindi, wala talaga. Talagang paglalaanan mo ng panahon ng oras yun. First night, pintura ng puti. Oo. Second night, tuyo na yan, pwede na. Oo, bibilahin na yun. Araw na kuya. So, kamusta sa panahon ngayon? Kamusta ang Maynila? Mahirap pang maghanap ng pader. Ano ba? Oo. Kasi kung tutuusin, ito nalaman ko na din sa ibang bansa ito sa California. Kung may lumang building doon, yung government, pipinturahan nila ng buong puti yun. Kumbaga lahat ng mga graffiti artists, alam nila kung saan sila pupunta. Ngayon, yung building na yun, nagiging tambayan, nagiging movement ng mga hip-hop, may mga lugar sila, di ba? Pero sa atin parang wala eh. Pero alam mo, direct, merong isang street sa Maynila, sa may San Marcelino. O baka nabombing mo na ito. Sa tapat ng
INC. Yung dito sa may Pedro marami doon. Mayroong isang wall doon. Ewan ko kung sa may General Magbar yun. Shoutouts to PBC, mga Yun, tumira doon. shoutout. PBC. PBC. Shoutout sa inyo. Mayor, Para right? sa akin, no? Nabalik. Ang ganda ng sobrang nagustuhan ko yung graphic yung ginawa nila. Ano bang... Lively, colorful. Kasi dati before siya na lagyan ng graffiti, Mm. ang pangit ng lugar na yun. to be honest. Aba! Ang ano, madungis. Parang Nan- parang pero, parang pwede siya parang siyang tahanan ng mga ano ng mga taong grasa. Pero nung napansin ko na may May nag-graffiti. nagkaroon ng glass. Oo, sabi ko parang wow. Sabi ko, ang angas lang. Alam mo yung parang mahihiya. Buti ka ba, sir? Na-appreciate mo yun? Hindi, syempre kasi ako I do kasi hindi ako marunong gumawa ng art. Sumulat, drawing, kumulay. May hirap ako doon. Pero pag nakakita ko ng certain na parang alam mo yung talent, ang ganda lang niya. Na-appreciate ko kung ano yung wala ako. Parang gano'n. So sabi ko, parang hindi ko mahihiya kayo na sirain yung moment na yun eh. Parang gano'n. So yun nga, sobra natutuwa ako dun sa Sabi ko parang, nung una kong nakita ko, sabi ko, sana lahat ng may graffiti ganito kaganda. Sabi ko gano'n. Tapos yun. At ito, Boss Loquan, Boss Space. Ito yung nga, nabanggit yung pagiging positive ng nagiging maganda ang isang lugar. Yung ba na-appreciate din ba ng karamihan yung pagkakaroon ng street art na tinatawag niya? Kumbaga sa lalagyan natin ng porsyento, marami ang hindi nakaka-appreciate, lalo na yung mga elder. Kasi hindi iniisip nila vandalism, dinudumihan nila yung pan. Pero tulad ng sa mga ibang makabagong generation, they see it as an art. Then, mas kumbaga nga, nabubuhay yung isang patay na lugar, nabubuhay niya. Katulad Yun ang sa ano, Gerald. Nagiging colorful kasi nagkakaroon siya ng parang, kasi kung wala, isang wall, blanco. Nakalagay Wala lang eh, doon, wala no eh. parking, tapos Wala. biglang Wala eh. Lagyan mo ng gano'n na Kung may colorful yan, may character yan, nagkakaroon siya ng buhay, may character siya. Oo. Nagkakaroon siya ng niche na, ito, pwedeng tambayan to ng mga skaters o may mga hip-hop o kaya pwedeng background to ng photography. O kaya, music video. actually, yung ginawa namin ng Boss Space na doon saan nga ba yan? Marami na nagbe-music video doon. Sa Quirino, Sa Quirino, di ba? Marami siyang benefits. Quirino Highway, corner Pedro Street. Ay! Marami ho. Okay. Ay, paano pansin mo nga yun? Yun, iklaroin ko yung isang part na yan, yung regarding sa paggawa-gawa sa pader. Nakagawa kami doon kasi pumayag, una sa lahat, pumayag yung chairman, tapos pumayag din yung chairman ng pader. Hindi mo yan kapag di pumayag yung talagang owner ng ano. Kadalasan, okay ka sa barangay eh. Nakakuha ka na, napirma. Okay sa barangay, pero... napirma na, may maraming nang pangyayari sa akin ganyan, napirma na, may papel na. Tapos nung kami tumitira na doon, yung may-ari na kami, bigla kami ngawatin may-ari ngayon. Hindi po natin, puro natin yung pinagkagastosan. Ibig sabihin, kahit na ito nagbayad na sa barangay, may bayad ba sa barangay o wala ba? Walang pera, sir. Walang pera yan. O para Kasi no. gastos lang din namin. Kikisuyo lang kami ng pader. Mapakita lang na anong gagawin nyo sa kung harmless ba o hindi. Oo. Hindi naman harmless, hindi mag-art lang naman. Pero ang problema doon, hindi lang pala kakausapin mo ang barangay doon. Kundi Tapos direct laruin ko lang, nasihin ko lang. I-segregate mo to kay Kuya Roel, kay Kuya Lok. Kasi yung kinukwento ni Kuya Lok ang kanina, yung gang tagging. Sa amin kasi graffiti. Ayun. Kung ako tatanungin mo, ako kunyari may crew ko, CDK. Lagi ko sinasabi sa mga homeboy ko, bawal dito gang member. Ayoko mahaluan ng gang tong ganun kasagrado sa akin ng graffiti. ayun. Pero I respect, don't get me wrong I respect gang tagging. Okay. Kasi yan nag-originate dito sa Philippines. Tama. Pero interesting din yon. So siguro along the way of this podcast, mababanggit din natin yung what is gang tagging. So ito pala. By the way, ito pala. Alam nyo ba na ang lahat ng mga, hindi lahat yung ilan sa mga ginagawa ni Boss Base na mga art is artista na, lumalabas sa TV. Lumalabas sa TV. Ano pakiramdam mo na pag... Hindi, kasi yung pakiramdam mo sa
Sa bang mga palabas yan? Maraming palabas eh. Batang Quiapo. Batang Quiapo. Natadaanan dyan. Kumbaga nasasak na nakakit na. Kayo rin ba yung gumawa dun sa may sa Quiapo? Yung isang Oh, daw? part doon? Kung saan nagsuntukan sila. Hindi, sila tanggol. Tapos sila Yung ganyan sa Mabini, maputol lang kita sir. Kami yung mari nun, umaga, tapos hindi na pinalam. Siguro, pero may nagreklamo. Ayun nga, yun ang pagsubok ng graffiti artist eh. Kailangan makayari ka ng makakalusot ka. Matapos mo yung pyesa mo ng Yun yung yun challenge. challenge din doon yun. Yung challenge, Ego tripping nga kumbaga eh. Kaya ito nga para sa mga gangster dyan, total lang mga gangster, may init yan. Nariyan ng hip hop yung 4 elements para mapagbuntungan nyo ng init nyo. Kaya nga, di ba kuya, nung araw na invento ni African Bambate, di ba, yung Zulu Nation. Kasi former gang member yun eh. O di ba, ang ganda, doon nag-umpisa yung hip hop. O sige. Ito, next question natin, partner, medyo technical tayo, no? Maaari nyo bang maisalaysay kung sa ano ba yung nag-originate yung graffiti, yung Yes. bombing, yung Graffiti? tagging? Ano yung sa Pilipinas o sa ano? Let's go Original with na ano muna. kahit, Doon muna po tayo sa pinaka-original. kahit sa ibang bansa man. Oh, or, Tapos direct putulin lang sa kita, bansa. mamaya itukoy mo naman yung sa gang. Ito lang. Kasi yun eh, para kay Kuya. Kaya doon na ipapasok sa original. Isahin mo na yung sa origin niya. Ay, magkaiba ba ng origin to? Oo, magkaiba yun. Sige. Unahin muna natin sa Iba graffiti. yung style na Tapos, graffiti next ng- naman sa ano. Okay. Iba yung style ng graffiti na yan. Sige, saka muna natin. Si Boss Lock muna. Tama. Sa graffiti na art na sinasabi. Okay. Yung tulad ng ginagawa nila sa Bronx, sa Brooklyn, Sa Bronx. sa mga trend, Opo. Alam ni sa Kuya. mga subway, Mga 19 ano pa yan? Mga... Okay. 70s. Alam ni Kuya. Sa 1970s. Yung nagsimula. Doon Ano? nagsimula, hindi ako pwedeng kasi ni-research ko yan through magazine. Ibig sabihin, nung inimprenta, Ito yung mga panahon ng diba? Yung mga once upon a time in America. Mga ganong panahon, diba? Yung mga... paano ba natin concept. maiano kung anong era? After ng era ng disco, ng mga late 70s ang ginagawa na nila yan. Hindi kayo Ginagawa na nila nga yan, art na yan. Kasi ang hip-hop was originated 1976. Sumikat 78. Kumbaga 2 years. mas matagal nilang pinaganuhan. DJ Kool Herc. Ngayon, nung magawa nila nung maimbento nila ang hip-hop, gumawa rin sila ng mga sangay. Ang hip-hop ba ay music ba nun? O movement? Kung ano ba siya dati? Music. Music. Street party. Street party. Street party siya. Sa mga black yan, mga black. Sa mga black. Black. Ginagawa nila sa mga court. Okay. Sa mga Sa mga basketball open court. areas. Tapos Mga may black. mga Gets mo rin, Nung araw, wala pang mixer nun. Black parties na. Turntable Black lang. tapos parties. Minsan yung cassette. Hindi, iba pa yun. Ibang era pa ba yan? Ibang era. Ibang hirap pa to. Turntable lang. Turntable, yun nga, ng kay DJ Kool Herc. Okay. Tapos ang ginawa, after nung kay Kool Herc, Grandmaster Flash perfected it. Ginawa niyang may style. Inimbento niya yung scratch. Bricks. So ang unang sangay ay scratching. Alin, ang DJ style nun, breaks. mixing, Oh. breaks, mixing at saka breaks. Tapos ang ginawa Breakdance. naman ni Grandmaster Flash, inimbento niya yung scratch. Which is yung pag-DJ. Oo, ng pagdi-DJ. Tapos nung habang ginagawa na, usbong nila yung element ng hip-hop doon. Ayan na, ginawa na nila yung MC or Master Ceremonial. Master Ceremony. Para sa mga hindi nakakanood, yun ang ibig sabihin ng Master Master- Ceremonial. Bakit master ceremonial? May ceremony ba dyan? Mangyayari? Ganon? Hindi Mangyayari ba kasi Master Ceremony? ayun Ba't nga, ceremony? Master Ba't ceremony? Ba't nga? Yun talaga yung tawag nila eh. Master Ceremony. Kaya nga MC. Kasi may mga grupo ng tao na iisa yung... Parang iisa yung ano niya. Kumbaga, habang nag-spin Siya yung yung DJ, mag-gather, parang habang ano. nag-spin yung Okay, DJ, okay. siya yung
AMC. Siya yung nagka-crowd Ceremony, please para- ceremony. Yun na yung... Parang meeting sila. Parang nagmi-meeting parang sila. Siya naman naman. Wow, Yung okay. kumbaga AMC, ang ginagawa naman, hina-hype niya yung mga tao para Correct. sumaya. Kasi na-diagnose nila, kuya, no? Doon sa block na yun, na-diagnose nila yung hip-hop. Oo. Ibig sabihin kasi parang nung panahon na yan, hindi pa tanggap ang society sa black. Medyo Hindi pa. kaya siguro yung mga black, kasi sama-sama tayo. Alam na yung ano yung layunin eh. Naiintindihan na yung isa't isa. Kaya kung yung sasabihin ng isa, ay, naiintindihan ko yung sinasabi niya. So, gathering of ano. Oo, ginagather niya yung mga tao para sumaya. Tapos doon na lang i-ano eventually niya. nag-evolve yung rap. Yung rap, yung poetry yun. Saras to DJ Billy. Ayun pala. DJ Yung rap rhythmic artistic. Ang Brooklyn ba poetry. dati, mahirap na lugar ba yan dati ang Brooklyn? Oo. Mahirap na. Pero ngayon, pag sabi Brooklyn, social. Gumawa na ng ano, kumbaga, gumawa na siya ng pangalan niya. Oo. Brooklyn. Doon na rin Kaya nga yumaman dyan ang yung galing lahat ng mga Brooklyn. magagaling ng hip-hop. Pioneer ng hip-hop. Sa Bronx, sa New York, Bronx sa... Bridge, Queensbridge. 5 boroughs, no? Ay, hindi, yun na nga yun. Pag sinamong ano, yun na nga doon napapasok yung Bronx, Brooklyn, Queensbridge. Doon na ginawa yan. Di ngayon, nung nagawa na yung dalawang sangay, naisip naman na bakit hindi tayo gumawa ng art form ng hip-hop? Dalawa pa lang yun ha. Ngayon, papasok na yung pangatlo. Ipapasok na. Doon pumasok na yung mga artist. Dati pinto-pintura lang. Oo, dati pinto-pintura lang. Pinto-pintura Paano lang. paano pinturang style? Parang Ano muna? Sige, boss. I-first coating nila. Pagka malinis ano na lang, yan, kumare, ano lang, kumbaga, di ba tulad ng mga pintor, may maliliit silang brushes. Yun naman, medyo mas ano naman yung nila noon. Kasi di ba, alala mo, Sorry. ah, Sorry to cut you. I beg to differ. I was still talking about graffiti in origin. Ang sinasabi mo kayong pag I beg to differ. Spray can talaga yung spray ka, hindi initial sa paint. medium nila. Pero nag-reduce siya sa paint talaga. Oh, no, acrylic paint. For example, black lives matter, mga ganun lang. Sa trend talaga, tama sinabi ko sa trend kasi yung pero mahabang usapan kasi yun eh. But kasi generally, spray can talaga yung medium na ginagawa. Okay, so ibig sabihin, ang graffiti pala is a form of message. Pero may mas ancient pa dyan, sarap to May you. ancient pa talaga. May mas kinoconsider yung graffiti, yung mga Egyptian na nag-scrape sa wall back in the days, you know what I'm saying? yung mga nasa ano, Sa pyramid ko, yun, graffiti na yun. Kasi ang root word ng graffiti is graffito. Derived from the word graffito, it's an Italian phrase. Where it says the origin of the word itself is scraping the wall. Hindi spraying the wall, scraping the wall. Scraping. Leaving a message. talagang ginaganon mo yung kung wall. gagawin mo talaga in real life yun, sa totoong ano, di nagkaganon ka. Oo. Dapat nagtitik-tik ka. Nag-iwan ka ng message dun. Mark. Which is, pwede rin pumasok dun sa Italian Da Vinci, sa Michelangelo, di ba yung sa ano? Nagka-graffiti rin pala sila. Oo. Sabi sabihin yung mga Asian. Yung mga Asian. Kaya natawag sa 4 elements yung graffiti, the first element daw yun. Yun daw The ang first yun element. ang the first Sila element. Einstein yung mga formula. Diba? Sige. Yung ano pa, hindi naman sila Einstein. Sa Michelangelo. Oo. Si Michelangelo, sila Leonard, basta sila Michelangelo, yung gumawa ng Sistine Chapel sa Vatican. Yun. Sa ceiling. Yung sa Medyo ceiling, sa segue muna tayo. After niya No? nabulag siya. Doon pala sa Pharaoh pala, yung sa Egyptian, yung medyo sa segue lang muna tayo. Yung mga symbols na nalagay doon, ano pala yun? Kwento ng buong buhay ng Pharaoh. Mula nung pagkasilang niya, may nagtitik-tik na akwari, nalaglag yung bola ng Pharaoh, tik-tik-tik-tik, gano'n. Kaya kasi yung buong bola, Para siyang gumagawa ng biography. Pero sa bato. Sa bato. Napakahirap. kaya kung papanoorin mo sila, Ten Commandments, kung tumalaro, may may nagsusulat may katabi silang may nagkaganon, nagsusulat pero hindi ganun kung susulat, nagtitik-tik habang nagkaganon din. Habang nagdidikta. Habang nagtitik, bakit magalan ka, pero?
Ano po? Okay, so anyways. Pardon me. Okay. Sa mga huli. Ano yun? Ay, namali. Ang dami nang sinabi nun doon sa isa ko lang. Doon pa sa ano, let's go back to the, papasok na tayo sa, yun nga, meron na tayong DJ, break, and then, ano yung story? Doon tayo sa ano, kasi magkahiwalay pala yan, sa gang tagging, sa, yan na. Yung gang tagging, ginagawa naman kasi nung araw yon to represent the name of the gang. Okay. Halimbawa, mayroon kang isang artist. Bawat gang may artist yan. Siya yung gagawa ng portrait ng isang banner ng gang sa pader. Tapos naka-represent doon yung pangalan ng mga member. Nakalagay ron. Kumbaga parang sa ano siya, yung kung papasok ka sa barangay yung kagawad, Oo, kumbaga, barangay oo. ganun. Tapos, yung pangalan na andun, nagre-represent yun ng pag-aari namin to. Etong hood na to. Ay, nalaro ko na yung ano, yung San Andreas. Ganun ang ano, yun ang represent ng gang tagging. Nalaro niyo po ba yung San Andreas nalaro? Yung mga anak ko, kompleto nila, 1 to 5. So may mission doon na kuwari may nakakita ako doon na purple na tagging. Papalitan mo, tapos may score nakikita ko ka. yung ginagawa ng mga anak ko. Sila Kenneth. Si Papalitan nila. Mayroon pang ano, respect. Mataas pa yung respect nila eh. So, in real life, ano ba? Ganon ang ano, nire-represent nun na eto, pag-aari namin to. Halimbawa, mag-name drop tayo ng isang lugar lang Parang gagawin natin example, Remedios, Malate. Pag sinabi mong Remedios, Malate, maglalagay ng isang graffiti dyan ng WSI. Ibig sabihin nun, nire-represent nun yung lugar na yun na West Side lang to. Yung barrio na yun. No? Yung barrio na yun. Sorry. Yun ang ano ron. Oh, Yun ang nagre-represent ang andun. Tapos sa ibang lugar naman, halimbawa sa ganitong lugar, iba naman yung nakalagay doon. Gano'n naman yung street form ng gang tagging. para siya sabi, war. Kumbaga, parang nagbibigay na sila ng warning sign sa bawat lugar. Ito, ayos ka. Ibang, Direk, may sisingit lang ako. Yung kailangan malaman ng mga viewers to Okay. Yung meron nag-exist na movie sa Amerika, which is yung 187 na pinagbidahan ni Samuel L. Jackson. 187. Parang 187 is the police code, di ba kuya? Parang criminal code yun It means murder. Anyway, set aside natin yung ano na, info na yun. Yung movie na yun, dun sinegregate maigi yung differences ng gang graffiti sa hip-hop graffiti. may nabanggit doon. Ito, explain ko sa'yo, direct, mabilis na lang. Meron din nag-graffiti na, kasi yung community na yun, ano Sa yun, movie to, sa movie. sa movie. Although ano yun, fictional yun. Pero it happens in real life, you know. Anyway, yung environment din puro mga Mexican, no? Hispanic. Yung isang Hispanic na graffiti writer doon, yung true graffiti writer, hip hopper. Nag-graffiti siya sa tunnel tapos yung accidentally nag-graffitihan niya yung gang ng mga gangster. Nakita siya ngayon. Ang ginawa ng mga gangster ngayon, sir, pinatay siya. Akala ng mga... Akala nila... Sorry. Binubura. Oo. Binubura, hindi kalaban. Bawal ba yun? Binubura, Ito nga bawal yun. Nagmamakaawa yung Oo. nagmamakaawa, lumuhod yung graffiti writer. Huwag mo akong tirahin dahil hindi ko naman alam yan Na ano, napatungan niya? Napatungan niya, hindi ko na alam Grabe na... ka. Kahit isang maliit lang na guhit na Grabe. matamaan mo yung sign ng isang gang, Disrespect na yung sa Pataya na yun. Kinakalaban mo ang isang gang. gera na yun. Gera na agad. Violence na agad yun. Disrespect nila, pero hindi pala. No disrespect. Accidentally lang talaga. No disrespect sa mga gangsters dyan ha, pero it's all about respect kasi. Ganun ka sila pinagpipitagan yung respect. Ayun, dahil si Boss Luke ay nasa gang graffiti, nagawa niyo po ba yan? Maraming beses na. Okay, so... Kasi usong burahan nung araw eh. Yan. Ang uso kasi, bang story behind that? Ilan lang natin sa Perez Street, sa May Paco. Alam mo yung lugar na yun, sigurado. Perez Street. Sa Perez Street, Sa may Perez.
Ang ganda ng pader doon. Nung araw na panahon namin, 94, 95, 94-95, tagal na. putya, pag naglagay ka ng, ito nga yung sinasabi history. Halimbawa, naglagay ka ng tag ng pangalan mo ron. Ng ano mo, ng gang mo. Kahit gaano kataas yan, makikita mo kinabukasan burado yan. May cross out yan. Yung pala yun. Yun yung sinasabi. Hindi mo nakikita. May cross out. May cross out agad. May cross out. Yun pala yun. O kaya nakaganon target sign. Yung target sign crosshair, di Na ba? may, nakalagay. na may specific na kulay. Oo, kung Bloods o Crips yun. May kulay pa yung may kulay pa Oo, yung kung Bloods o Crips yung bumura sa'yo. color blue. Palalaman mo Blue na kung sino. gano'n. Grabe na. Hanggang ko, naging eksperto sa pagbura ng mga ng mga ganyan. Meron pa Hindi hanggang- na ako magpapabanggit ng mga pangalan ng gang. Pero marami na kaming mga binura. Ayun. Ayun. So ito, Boss Lokwan, no? Ano ba yung significance? Kasi pag sinabing gang, violence talaga eh. Or violence. Ano, may significance ba yan? Kadikit na rin ba yan ng gang graffiti? Nung inimbento ang hip-hop kasi, binubuo ang hip-hop ng mga hustlers, pimp, players, gang members. Yun ang circle ng hip-hop. Kaya hindi mo pwedeng iiwas yung hip-hop sa gang. Kasi nag-umpisa sila doon, Tama yung sinabi mo, Kuya Alright, Ruel. alright, from the alright. street. Tama yan. Galing ng explanation mo dun, Kuya Ruel, ha? Kasi akala nila yung hip-hop ay ano pala, pogi-pogi sila, hip-hop na ako. Forma na. Hindi ganun. Hindi pala Fuck ganun. that. Putang, hindi. Sila rin hindi pala ako nag-ano, no? Naggawa, ano? Sila rin. Galing, oh. Kaya nga may mga sinasabi ng mga pimp players. Ano Yan. itong mga to? Ano yung mga words na yan? Pimp. Yan yung mga bugaw. Pati pala dati, iba yung ano, iba yung sa Kaya nga, akala ng iba yung hip-hop, ginawa lang ng ganun. Oo, kultura yung hip-hop. Ginawa ng kultura. Pero, sino ba ang bumuo ng kultura? Mga gangsters. Lahat din ng mga nasa underground. Underworld, no? Nasa streets. Galing ng explanation mo, Kuya Ruel. Ayun, Ngayon, malinaw na, no? medyo, Gusto ko lang sabihin. to si partner. I'm really sobrang blessed natin na kasama first episode natin. Yung talagang Nakakaalam na may knowledge talaga. No, yung knowledge talaga na pag sinabi mong ganito, ito explanation, ito yung ibig sabihin. No? Sobrang blessed At ng... magandang mapanood din to ng mga nasa sinasabi lang news school, no? Gusto nila mapanood. Kasi Direct. ano eh, Sige, sorry to cut kasi you. kailangan talaga natin to para at least ma-discuss natin ano ba yung original. And bago mag-experiment kung Yes, sir. ano. Kasi, sir, i-add ko na lang, hindi natin masisisi lahat di ba? 80% out of 100% of the youth, especially back in the 90s, di ba? Ang source lang namin ni Kuya Ruel nun, magazine eh. And not every youth back then, Okay, yes, and yes, not yes. every youth back then may resources, di ba? So hindi ko sinasabi may mga kaya lang. Mag-graffiti. Well, obviously may mga kaya lang talagang nakakalam ng hip hop ng roots, which is Kuya Ruel himself. Base sa mga kwento niya, di ba? Ako, hindi ko masabi may kaya na. Oo, kasi nahati nung araw ang hip-hop eh. Kaya Ng tinatawag na mayaman hip-hop at bulok eh. mahirap. Kaya pala, Nauso yun eh. actually 90s, late na tayong na 90s na tayo na... May stereotype na, di ba kuya? Yung pag sinabing hip-hop, bulok ka. Well, as hindi nila alam. Oo, pati may mga- mayaman. Hindi, may mga katapangan na hip-hop, mabaho, di nalilig. Kasi, Hindi na alam yun. ano, kasi hindi naman masakit na salita, yung mga galing sa, Kasi nila naintindihan. yung mga ibang hip-hop na nagpipilit na maging hip-hop. Eh, kahit totohanan squatting, lang, real talk lang. kahit mga squatting. Pero hindi ko naman sinalahat. Marami naman kasi rin na hip-hop kahit na galing sa ghetto. Tulad ni Kuya Maayos Billy. pa rin ang maayos pa rin ang pagsusot. Taga-barong-barong lang, pero galing mag-scratch yun. Puta. Nung araw pa yun, 1990 pa yan. Mga kasabayan ni Kuya Billy. Kasi mahalang gamit ang pag hip-hop eh. Totoo yun. Mahal. Gear. Yung Gears. turntable, nagpunta ako sa Makati Square. Parang ang presyo yata mga nasa 5,000. Yung Ano na? Magkano? turntable, 5,000. Second hand pa Yun yun, nga. tinitignan mo. Oo. Kasi lahat ng sinasabi, yung sinabi mo, napuntahan ko na yun.
bakit hindi ka pumunta sa Recto Director Raon nga. para makita mo lahat ang bentahan pa nga ron? 10K set. Set na. Pero isang na. ganun lang yun. Tapos Oo. yung Eh, yung plaka pa. sinaunang disc, Ah. yung plaka. itim, yung plaka. Nung tinanong ko, isang plaka ni Francis M. parang nasa 2,500, Oo. parang gano'n. Kaya nga ako, may pinupuntahan din ako dyan sa Recto. Pag bumibili ako ng mga CD, kasi collector ako ng CD ng rap mga vintage. Sabi ko sa'yo, para ako naikipag-espadahan sa mga kolektor. Sobrang hirap hanapin ba? Oo, hindi lang. Minsan may kasabay ka, 3. Yung... Nasa isang box lang kayo. E di unahan kayo kung sino makakuha ng maganda. Tsaka kung sino pwedeng magbigay ng mas maayos na presyo. Ay, hindi. Minsan Yung ganun presyo din. na yung fix na yun. Fix na ba yan? Kaso nga lang, unahan kayo. Kung sino makakuha. Kumbaga nga, digging in the crates nga eh. Okay. Yan, So digging in the ito, crates. medyo Ang galing. ano tayo no? na lang. Medyo backtrack tayo ng konti. Balik tayo dun sa pagpasok ko ng hip-hop sa Pilipinas. So, siyempre, Kuya Rowel, masagot mo. nabanggit nyo is 1993, 1991 is hip-hop na kayo. So, kamusta ang hip-hop noon sa Pilipinas? Kasi parang kaka-import pa lang ng hip-hop noon. Sa 1990s era lang po. Ano bang mindset ng mga tao? Nagulat ba sila? Ano bang- Nagulat. Nagulat? Nagulat. Kasi kakaiba eh. First, eto ngayon lang lalabas to. Pumasok ako sa disco, afternoon disco, eto yung sa Recto, Campus Bubbles. Biruin mo, grade 6 sa kakapasok ng disco. Si Lolo Luke. Ako yun. Ikaw yun. Nagka-cutting class pa ako sa Paco Catholic School. So, dapat 18 years old pataas yun, di ba? Oo, 18 years old pataas yun. Grade Pero 6 may pa kita mo, pumasok. after class ang pangalan ng disco. After class, disco. Pero ano yun, may kita mo ang mga kasama mong nagpa-party rin, puro mga estudyante, high school. Ako, ginagawa ko, elementary ako noon eh. Pero elementary ako noon, nagka-cutting class ako sa Paco para lang makapunta sa after class disco. Pucha, doon ko nga naranasan yung doon ako nung unang nasilayan yung hip-hop. Ang mga forma pa ng hip-hop noon, mga naka-short, mga naka-Jordan na sapatos, tas ang mga buhok namin noon, mga matataas hanggang isang dangkal. Ganyan kataas. Iba ang forma nun. Iba ang forma ng hip-hop. Oo, iba. Parang Bart Simpson. Yung forma ni Bart Simpson. Si Mark Simpson yung Si Bart mga Simpson, pataas. nire-represent kasi ang nire-represent niya white. Pero ang style niya, black. Yun naman, yun yung style ng hip-hop noon. Pero nung nag-search ako, mga Bogart pa. Nakakita ako ng mga hip-hop noon. Bogart, yung iba naman. Kung mag-ano tayo ng 70s, nung may mga bell-bottom pa. Ang may bell Parang bottom. nakita ko yung Yung pantalo na style malalaki ni yung dulo. Francis M. Kay Francis Magalona naman kasi, ang ginawa niya, nationalism. Ang style niya, kaya nga nagsuot siya ng malong, at saka yung chaleco na Ethnic, ethnic, no? kasi ang yung ano ano niya is- ron, yung ang pakilang- nire-represent ni Francis Magalona rin is nationalism, pagmamahal niya sa Pilipinas. So ngayon, pinanik ni binaba ni Francis Magalona ang rap dito sa Pilipinas na kakaiba. Kumbaga Filipino thing, pero ang ano niya, ang flavor niya is hip hop. Hindi pa naman hip hop kasi nung araw ang tawag diyan eh. Hindi pa hip-hop. Anong pong tawag? And ang black man's music. Black man's music. Yun yung tawag nila. Oo, tapos naging hip hop na lang yan nung Mga whites na kuha sila ng Hindi, mga hindi, whites. hindi pumasok ang whites. 80s pa no, naging hip hop na yan. Pero dito sa atin hindi egoy pa nga tawag nung araw na eh, tunog egoy. Pero Yun pala pwede- yun. Pero pwede, Tunog pasok pa rin. egoy. Yun pala yung Tunog sinasabi na. egoy. Ano ba yan? Tulog egoy ka naman. Pero ay, Oo. totoo nga Yun naman. pala yun. Pero totoo naman, tunog egay nga naman, di ba? Yun pala yung original na ano. Coming from Bloke, walking encyclopedia. Grabe. O yung Hindi, mga kasi, terms, doon pala ano, galing yung mga terms na yun. Ni-research kaya sa mga magazine, bumibili ako ng mga back issues.
Biruin mo, maghuhukay ako sa mga book sale ng mga back issues sa mga 1989. Tinitignan ko, tas nung mag-umpisa ako mahilig sa hip-hop, kasi dito na uso na yung Mga kanta na... rock-rock na eh. Hindi, Mga shakol-shakol na ata yan eh. Ako Hindi. baka 90s to 90s pa yun. nung mag-umpisa ako mag-hip-hop, hindi ko alam kung hip-hop na yung iba rito. Nakinig ako ng rap 90s Biruin mo, nakikinig na ako ng 90s rap. Ang mga pinapakinggan ko nung Candyman, Tone Loc, NWA, may mga NWA na nung araw. Ano pa ba? MC Search, Sila Then the Rakim Third ba? Base. Nandun na? Sila Rakim? Rakim, na ano Or- pa, 1986 si Rakim eh. 1986. Hindi pa natin kaya, Pagkatapos, bago pa kumbaga naman hindi na- pa natin kayang abutin yung music ni Rakim noong mga panahon na yun. Pero alam ko naman dyan sa tabi-tabi, may mga nakikinig na. Hindi nga lang dahil tulad ni Francis M. Kala nila gaganyan-ganyan lang. Pero si Francis M. talagang pioneer. Dito sa Pilipinas. Much respect to Francis M. Rest in peace. Pero ito masasabi ko, in my opinion si Francis M. talagang nagbaba ng authentic style ng hip-hop dito. Yes po, Sir Bas. Singin ko lang shoutouts to OG Flip One Santiago, na godfather of graffiti in the Philippines. Okay. Mahabang storya pa lang history ng hip-hop sa Pilipinas. Mahaba talaga. So, yan. So, ito, kay Boss Base naman, kasi gusto kong hatiin talaga nalaman na natin yung story and background na gang tagging. So, Boss Base, personally, ano ba yung, paano ka ito, kahit narinig ko na to sa interview natin Meron na. Kahit 2 times ko na narinig ano bang nakita mo sa'yo? Anong taon ba yan? Original ng ng Alin graffiti direct. Ay, alam mo Sa nga, graffiti interesado sa'yo. ko dyan. Alin? Kailan ka nag-umpisa? sa Hip-hop? Siyempre, Sa whole, as a hip-hopper, ganun, yes, kasi kung, graffiti. kung di mo mapapasok ang graffiti kung hindi ka naman naging hip-hop. Sa bagay, diba? Ayan, Ano, 97, nauso yung, Backstreet Boys nun eh. 1997, ano ng Titanic. Ganda. Tayo na, yari tayo. Mga ano yan, paano pa ng Titanic pa yan. Oo. Yun talaga, kasi Uy, hindi naman yung Titanic. 97. Fourth year ako nun eh. Fourth year high school ako, 96. Ay, Yung Titanic. Sila Rose Cook, Haba 3 hours si yun. Grabe yun. Anyway, Leonardo DiCaprio. kasi doon ko unang na-appreciate yung beat sa mga bouncy beat ng Backstreet. 1997. Kasi yun nakilala ko, actually 95 pa lang, nakilala ko na si DJ Billy. Kapitbahay ko sa baryo ko Pampangan. Yun, tinuturuan na mag-stretch nun. Yun, hanggang sa, syempre hindi ko pa ma-appreciate masyadong mga... Nakikinig ka lang dati? Nakikinig lang, listener lang ako. Na-obserbahan mo Oh, lang ngayon siya. ito na, bibilisan ko na lang. Nakilala ko si DJ Master Shock, 97 to 98. Sabi niya, marunong ka bumagrap, nag-rap ka ba? Yung tono parang, sensitive ako yung bata. Parang natukat sa DJ challenge. Master Shock. Oo, DJ Master Shock, shoutout to you. Natukat sa challenge, sabi ko noon, try ako magsulat-sulat kahit wak yun. Tapos yun na. Everything else will follow. And then move forward 2007, I met OG Right One, yung OG ng PBC. Doon ako talaga nagbabaming sa streets. Saka, salamat din sa mga Pero ito papasok ulit yung hanggang dati kasi hindi ako officially kasi jumped. hindi pag-iwalay talaga, di ba? Yes, Parang direct, hindi nag-iwalay. ako, for your information, hindi ako officially jumped in sa OPG, pero tambay ako ng Megaball dati, mga kasama ko OPG. Tambay ng Ang tinatawag ko talaga OPG dati. Graffiti yun, pero gang graffiti. Again, Samahan ng mga ng mga graffiti. gangster. Gangster, pero ang isang Oo. pagtatagi. Nung 97 yan, 98 yan. Mga Bloods pa nga sila. OPG. Oo, di ba kaya Sila barangay. Hindi, pero later na yun eh. Ang nakasama ko talaga sila Kuya Topit talaga, mga batang Megamall. Yan talaga. Doon na Speaking of Yeah, si Megamall, Bishop. Boss Bas, Sila Bishop. na there is a one time... Boss, ano pala, Boss Base. Boss Base. Boss Base. Na witness mo yung clash
sa Mega Mall. Kasi di ba sinasabi nila, Ano sinasabi ng clash sa Mega Mall? Ano yan? Hindi, yung era na yun, masyado pa ang bata ng era na yun. Violent yun, naabot Ang inabot yun. ko mga hindi. Kasi sa Mega Mall, O sige nga, ano ba? narinig ko sa mga kuya-kuya natin sa hip-hop. Okay. Na usually, pag may hip-hopper, tsaka rocklista. Pangs-pangs. Ito sisingit ko dyan. Nag-ano sila. Sige. Oo. Sabihin ko sa inyo, discrimination sa Mega Mall dati. Dati pag, Yun yung, ano, pag maluwag pantalon mo, puta sorry for the foul word, kakakapan agad yung private part mo niyan. Kagano na. Saka singit-singitan, pag naramdaman may bukol na parang inumin, no, layas ka na. Hindi kami pinapapasok nun. Oo, okay. 98 yan, around 92. Ano. Kasi may discrimination ng hip-hop nun eh. Baka may bote. Kasi dahil nga sa gulo na bring up mo ngayon, hip-hop versus Ah, may pop. dalang may- Naging notorious yung mga gangster nun, mga hip-hop gangster nun. Naging notorious sila. Ba't nga ba, ba't napunta sa ganung sitwasyon na... Hindi ko rin alam kung bakit. Pero, Sa tingin mo, boss, sa inyo po, ba't pumasok yung ganung panahon na yung mga punks, mga rock, saka hip-hop eh? Hindi pagkakasundo sa music na hindi ko alam kung bakit. Bigyan na lang naging kultura na kamay ko to, ganun. oo. Pag sinabi nung araw, rock, may classification nung araw eh. Pag rock ka, rock lang. Pag punks. Pag alternative. Pag hip-hop ka lang. Hindi ko pwedeng tumalon. Oo. Hindi ka tulad ng ginawa nga ni Francis M. Shout out, rest in peace. Pinaghalo niya yung dalawang genre. Yung rock, tsaka Oo. hip-hop. Siya yung original nun eh. Oo, Siya yung gumawa nun. Signature niya yun. Oo, ginawa niya yun para nga makita yung unity na pwede galing. pala yung Pwede music pala. na yung dalawang music, pwede pala magsani puwersa. Galing eh. Music lang naman yun eh. Ang importante. Oo, yung music Pilipino yung tayo. ano Parang tayo. Yun yung pinakita ni... Ngayon, nung Uy, nakita niram nga lang nila, naman natin hip-hop, di ba? Correct. Tama. Parang ako ay may kwento, diba? yung meron akong ano. Pero hindi pa yun ang unang ginawa ni Franz M na pinaghalo niyang Ayun, Rap medyo at saka rock. may pagkapangs din. Ako ay may kwento. hindi, funk and soul yun eh. Yung style na yun. Oh. May ginawa si Francis M na inadapt niya sa grupong Body Count, Ice-T and the Body Count. Ice-T. Ice-T and the Body Count. Biktima ng karahasan. Sa second album niya to, Rap is Francism. Biktima ng karahasan. Wak. May mga ibang ano pang kanta si Francis M na ginamitan niya ng rock music, rock influence. Yan pala yung 92, pinapakaganda sa album. 93 pa lang. Ginawa niya na. 92, 93 ginawa niya na. Okay. Inadapt natin 94, 95 na. Yan, Kasi na anong akala nila hindi pwede pagsamahin. Nung araw pa ginawa yan. Kaso nga lang, ayaw Napagsama na talaga. pala. Ayaw ay, talagang tagapin. yakapin. Ayaw pang pero yakapin. si Francis M. ang Niyakap na siya. Ginawa niya na. Kasi hindi naman po sa ano, no? Pero there is a time in my life na nung sabi ko, gusto kong mag-rap bago ako mag-rap. Isa sa mga album sa pinakinggan ko, Francis M. Francis At may M. mga ganong kanta nga siya na hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit niya ginawa yung kantang yun. Tulad ng... Yun, yung mga sinasabi ni, na title. Yung album ni Francis M, pag na-review yun, doon unang lumabas yung rock and rap. Rock and rap. Oo. Doon Sila, lumabas rock yun. and roll. Oo, Yun, rap. rock and Parang ganun roll. Rock and roll. Doon ginawa, doon una, doon mo ay ano yun. Lalo na yung lyrics niya rin sa Biktima ng Karahasan. Yung habang barkada sa eskwela, nagyayang lumabas. Hindi, habang nag-ano yun, nag-iingay yung gitara. Sumasabay yung gitara nun. Kaya doon mo unang maano yun. Kahit pakinggan naman nila, kahit i-research nila yun. Ito sinasabi ko, doon muna unang nilabas yun. Yung mga ganong style. Tapos yung whack. Yun naman, may halong style ng beat ng hip-hop, tapos may konting mga ingay ng gitara. Tapos may turntable din. Biruin mo, pinagsabay tatlong style ng instrument.
Usually kapag hip-hop, wala Dati pa. namang gitar yun eh, no? Wala naman siyang gitar eh. Oh, hindi. Ang gitara ng pag sinabing hip-hop, puro rhythm lang. Puro beat. Puro beat. rhythm lang. Puro kas-kas lang na lambot. Parang nagre-rhythm lang siya. Pero yung sa ginawa ni Franz M, mabigat yung ginamit na niya. Doon sila ng lead. Bass. Oo. Tapos nung nilabas, kaya nga, nung makita nga niya na hindi tinanggap ng una, nung nilabas niya yung album na Rapist Francism, nilabas siya sa meron akong pinagsama niya uli. Mga kababayan. Hindi, wala na yung mga kababayan, wala na. kasi, Later na yung mga kababayan. Modern na yun. Mga nasa pa 2,000. Okay. hindi, nasa 93, 93 pa rin 92, po ba? 93 tayo, nung nilabas yung Rapist Francism, hindi masyado, nag-click, pero ang nag-click sa Rapist Francism, yung mga rap beats. Hindi masyadong pinansin yung mga Tapos nung nilabas yung meron akong yun uli, nag-experiment siya uli. Pumatok kasi nga, Yun na yung panahon na ng hip-hop Di ba may master Royal plan. pa yun? Royal commercial? Oo, yun. Doon niya kumbaga nagkaroon ng rivalry sa style ng music. Kasi si Franz M, nilalabas niya na yung modern style ng rap. Hindi natin napapansin na nilalabas na yung modern style ng rap. Pero tayo, nakikinig pa rin tayo sa mga Novelty. magandang mga style ng beat. Okay. Kaya, okay. Kaya, naghari ang master plan. Walang sa ng master plan. Shoutouts to CBS Tracer 1, man. Master Plan, MP. Nung nag-iba naman, after ng master plan, naglabas uli si Franz M ng album. Siya, fourth year high school, Freeman 1. Doon na bumigat ang tugtugan ni Franz M na pinakita niya sa tao na we can unite as one. Your music and my music can be united as one. Kahit anong genre pa man yan. Oo, kahit anong pwede tayo. Ginawa ni Francis M Matalas na talaga si yun Francis. sa... Kang Kaya sobra yung respeto ng mga hip-hop kay Francis M. Even Kasi si Francis si M Sir Andrew. innovator. talagang Siya yung malaki nagano siya. Totoo. Kumbaga, iba kasi yung style ni... Ikong kalye. Iba yung style ni Sir Andrew. Iba yung style ni Francis M. Magkakaiba yan eh. Yung mga roots ng hip-hop dito, puro magkakaiba yan. Itong next question ko, gusto ko isa-isa muna kayo dito. Kasi ito, based opinion-based tong next question ko eh. Una muna si Boss Bass. Boss Bass, para sa'yo, kailan ba yung golden era ng hip-hop sa Pilipinas? Para sa akin kasi yung golden era, yung inabot ko lang siyempre let me speak for myself. Golden era. Mid-90s pala, mid-90s para sa akin. Master plan na ito. 90, kaya nasabi ko, 95 hanggang mag-year 2000. After year 2000, basically that's the death of the golden era. For me Anong taon yun? 1995. Kasi nandyan lahat ng 1995 parang... 1995 to 2000. Doon pa lang ako namumulat sa Oo. hip-hop. Yun, paano na pa-decline parang na? Boss Bass, yun yung Golden age. Para sa akin para sa akin talaga. Kaya 'di ba napapansin mo sa internet lagi nila sinasabi, miss back in them days in the 90s, mga 90s boy. Mga batang 90s labas. Kasi yun ang talagang golden era talaga as for me, you know. Especially in terms of hip hop. Whether it be rap or sa graffiti, graffiti nasa early 2000s na lang nag-start yan Pero kung rap, baka gusto mo tanongin si Robert. Yan, si Boss Luke, sa'yo anong Oo. era, what was the period of timeline na sa'yo, para sa'yo? natin. The golden era. 70s na invent ang hip-hop. 80s nilagay nila sa mainstream. Pero ang pinaka dyan, yung 90s perfected rap. Galing. Ginawa nilang Ano hindi lang sila Tupac, hindi sila Tupac ang nagdala. Yung iba yung Ano na yun mga EPMD. sorry to say novelty na kasi. EPMD, Black Sheep, Big Daddy Kane, sila Doggy Fresh, yan sila. Pero kasi sila Doggy Fresh, sila Big Daddy Kane, 80s pa lang, late
80s, ayan na sila. Ah, Kasi nung pumasok ang early 90s, pinerfect ang rap, Gangstar, EPMD. Singit lang ako, yung mga sinasabi ni Kuya Lokwan, mga East Coast rappers yan which is the birthplace of hip-hop. At minsan, ngayon ko na naririnig. Yung mga pangalan na yun. No? Oo. 70s. Ah, 80s. sa 80s, yung Big Daddy King nga, tsaka sila Doggy Fresh, Slick Rick, yan pa mga pangalan ng mga hip-hop tong araw. Tapos nung naging 90s, naging EPMD, Black Sheep, sino pa ba? Marami akong sila Candyman. Kasi sila yung namayagpag Namayagpag nung panahon na yun eh. Vanilla Ice ko yan, ano masasabi mo? Vanilla Ice? Ha? Ano masasabi mo kay Vanilla Ice? parang 1990s. Yun ang Hindi, pag sinabi mo 90s. ba? Si Hammer. Tama ba? Ay, wag niyong mamaliitin si MC Hammer. Hindi, pero yun yung mga narinig ko nung... 90s na. Masyado ng novelty, Oo. no? Pero yun yung yun yung parang MC Hammer. Parang, syempre, maliit pa ako nun. Di ba Go, naman Hammer. Di Go, ko hit kilala it. kung sino sila eh. Pero naririnig. Uy, yun. nagsayaw ako, nagsayaw ako Running ng gano'n. Ng MC Hammer, yung mga gumagano, tapos gumagano, gano'n pa. Ayun, ayun. Pero baka gusto mong pag-usapan yung breakdance. Hindi ba natin isingit yun? Siguro sa ibang episode Strapper. naman na yun. Sa ibang episode. Sige, tama yun. Mag-usap muna tayo sa Haiti tsaka... Sa... Meron sasagot dyan para sa mga yun. Okay. So, Tama. nabanggit na natin yung yung dating past life ng rap and graffiti. So ito, what's ito? Medyo, wala kung mababash ako dito. Kung ang gusto ko marinig sa inyo, Real talk eh, no? ano bang, what is your opinion in the new era of the music today? Mababash. Ito, today. So, ikaw, Jennifer, ikaw rin. Brutal ikaw. honest, diba? Brutal honest, Hindi, ikaw. yung mga... Kasi alam natin, kasi respect the original. Kung di ka magagawa, kung di naman nag-originate yun. Tama sa pagsalo mo. Salamat sa pagsalo mo. Ganda ng sinabi ako mo. naman, yung sa akin, yung syempre yung parang may old school versus new school daw. Diba? Ako, para sa akin, as long as yung music ay maayos pakinggan, yung Ayos message, pakinggan. yung message niya is clear at sa tingin ko naman na magiging naman siya parang hindi siya magiging magiging magkakos ng harm for our future generation. Ayan. Sa tingin ko yun yung dapat nating gawin. Ayan. Sa mga nakakapanood pala, no? Kung... Kahit anumang style mo, old school ka man or new school, I think ako pa rin nasa message pa rin ako kumaano. Yan. Kasi kunyari, puro ka. Kunyari, ang lyrics mo, puro mura. Ganyan. Mura. Ako ang Yun nga pinakamayaman, yun nga pinakapogi yung ako. pumapangit ngayon sa hip-hop. Ngayon, Payabangan. Yun nga. Tapos yung kung ano naman pinagsasabi, ginagiging vulgar na sila. Nagiging na sila. Para siya sabi, Pati pati yung mga- section ng money. Ganun. Hindi. Bakit hindi mo i-flex yung skills mo? Oh. Para malaman natin kung saan ka. Ang Yun ang ganda ano ng nun. Ferrari. Kumbaga yung lyricism mo, malinis, pero nakakadali ka ng ibang mga MC nang hindi nila na anuhan. Subliminally At na. the same time, yung mo rin, kung paano mo mas makapakita na kung gaano ka kagaling. O kasi di ba art form din yung rap, di ba kaya? Tama ba? Art form Kumbaga din. nga di ba, halimbawa, mag-ano tayo. Hindi naman sa mga Francis M ako si Francis M may isang lyrics na sinabi niya, walang tinukoy na pangalan. Pero sa lyrics na nakalagay, in the Southeast Asia, they call me the king. I'm the rap of the jazz, the microphone king. Napakasimple. Okay. Tinuldukan niya na agad. Sinabi Siya. niya kagad na The mind of microphone. Kumbaga, in the Southeast Asia, they call me the king. I'm the rap and the jazz, the microphone king. Tinapos siya agad. Name niya kagad. No. Nag-claim na siya agad. Kasi siya yung kumbaga, wala kang sinagasaan Wala na siyang sinagasaan pangalan. doon. Pero,
Nag-claim na siya agad. Okay, so yun yung pag-flex sa sinasabi. Oo, pineflex sa Hindi sarili. yung dami Hindi yung- akong girls, daming girls. Oy, marami akong ganito. Tapos may mga kilong Diyos ko. Hindi naman ang gusto ko lang naman maiyan dyan, yung i-flex mo kung ano yung skills mo, kung ano yung kaya mo. So, para sa akin yun naman. As long as maayos yung maging Ay, sa pakinggan at yung message. Tsaka wala kang pinalatakan. Eh pala mo, Space, kung may natanong mo lang pala, si gospel rapper Platonciano. Uy, nice to meet you, man. Gospel rapper yan, more in, Under kay Beraka ka rin ba? Kilala ko si... Yan, nabanggit Mandaray. Si Sir Beraka. Ito pa. Actually, si Sir Beraka rin yung isa yung naging... parang naging... tunay din para makilala ko yung ibang mga gospel rappers. Pare, Ay, sino yung gospel rapper din? yes, Oo, siya yung Siya yung self-proclaimed na first gospel Diba? rapper in the Philippines. Tsaka mahirap, sir. I Worshiping. have to give props ng mga gospel rap kasi di biro yan. Kailangan talaga. Bali yung inaano Mahirap magsulat ng gospel rap. Kaya nga tumigil ako, direk eh. Dahil di ko mapangatawan. Kaya may isang episode na si Jen Pel, dyan naman sa gitna, siya naman yung about gospel rapping Mahirap naman. mag-gospel rap na yun. Bilib ako dyan. Bira yan, bira. Di biro yan. Kaya nga ako na-question din dati na, ano daw banal na aso santong kabayo. Hindi, kasi gumagawa ka kasi Hoy, Ibang pag gospel ano rap, yun. ibang ano naman yun. Kumbaga nga may freedom of speech tayo eh. Oh, yan. Salamat sa pagtatanggol. May freedom of speech tayo. May yung, kumbaga, pwede nating i-express kung ano yung nasa utak natin. Ngayon, kaya nga nasa taas to eh. Tapos ito. Ngayon, kung ano yung may isip nito, ilalabas nito ng puso mo through mouth. At gawa naman yung susunod. Oo. Correct. Galing. Thank you, kuya. Kaya nga yun nga, Totoo na. oo. Kaya nga di ba nga nasa taas ang ulo. Para Hindi yan mag-research, display. Puso, Hindi yan bibig, display. Puso. Dito manggagaling lahat yung naiisip Alak, mo. apoy. Oo, dito mo may expression. Hanggang sa mailalabas Masalita mo mo dito. na. Ito At na. gagawin mo na. Kaya nga sinasabi, di ba? Pag nailabas mo na, the pen is mightier than the sword. Sabihin talagang Lupit. ginagamitan din pala ng, syempre, utak. More in Oo. IQ-an din talaga yung paggawa. Pero well, ng kanta. napaka-poetic nun Give me some skin, man. Ano, lupit nun. Una pala, ang idea ay unang pumapasok sa Isip. isip. Kakaroon ng passion, Tapos bibig, ilalabas. lalabas mo na. Oh. Siyempre, pag labas mo na yun, doon na yung susunod. Kikilos ka na doon eh. Diba? Correct. So yun. Pero ito, sa ibang topic yan. Ayan. Pero ito, Boss Space, napanggitan niya, no? Direct. Ni Boss Luke yung, sabi niya, more in flexing talaga, ang kailangan i-flex is the skills. So sa'yo, ano ba yung nagre-reflect sa'yo ng I mean, ano ba yung nakikita mo ngayon sa modern song? Hindi, wag mo na ako tanongin sa song sa graffiti na lang Kasi yan ang forte ko. Ayun na lang po. sige. Ano po nakikita niyo sa modern graffiti ngayon compared on during the days? Oh, sige. Back in them days, yung era namin, basta yung taon namin, siyempre developing your skills, di ba? Tapos paglipas mga ilang taon, nagiging political na rin kahit papaano kasi nakakasuya na rin, naubusan ka na ng idea, parang ang paglalaanan mo na lang ng graffiti mo is yung may mas makasaysayan pa. Yung kumbaga, yung makakatulong pa sa community, ganun. For example, like leaving a very important message to an eye-opener, more like a game changer, di ba? Eye-opener, game changer, para mapukaw yung mga taong nakakita ng gawa mo. Ganun. Yun ang saying, kumbaga, everything will follow di ba? Kasi lahat naman nakikipag-compete sa isa't isa na gumaling yung gawa, gumanda yung gawa nila Pero ang real question is, how far can you go meaningful when you do graffiti, you know what I'm saying? Sa'yo, Boss Boys, paano mo na-improve yung sa'yo? Ako, sorry kung medyo buhat bangko pero nung bata kasi ako talagang into art na ako Meron ka ba mga dyan, dala? Wala pero liban na natin yung direct kasi di ba may commentary na tayo. Ito kailangan kong masabi to on cam. Minsan meron akong kabaro na kinuwestiyon yung kakayahan ko dahil daw nag-fine arts daw ako. Hindi ko na pangangalanan yan basta kilala mo kung sino ka.
Gumaling daw ako, gumaling daw ako sa graffiti, dahil porket graduate daw ako ng fine arts. Para sabihin sa'yo, partner, bago pa ako ma-establish sa graffiti scene, nag-i-sketch na ako, may pruweba ako, meron ako Kodak picture niyan. Marunong na ako mag-graffiti nun. Hindi pa ako nag-aaral ng fine arts nun. Marunong na ako mag-drawing nun. Know what I'm saying? Ito pa sasabihin sa'yo, sa lahat ng mga nag-fine arts students dyan, kahit ang eskwelahan pa yan, alam nila yan ha, yung mga professors nila, madadamo sa karunungan yan. Fine arts? Totoo lang, real talk lang. Fine arts. Okay, alright. Huwag mo buburin to. Utang madadamot yung mga teacher niya. Kaya hindi kayo matututo sa school. Pag na-expose kayo sa real world ng art, doon kayo magkakaroon ng karunungan. Correct. Doon mahahasa lahat. Ngayon, ito pa, last na lang. Halos lahat ng mga classmates ko nun, hindi nag-end up na artist. Nag-end up sila yung call center, naging nurse. Papasok ka ng finance, magaling ka na. No. If you have the skills, man, since birth, you know what I'm saying? That's when Show you... them. Oh, diba? Show Speaking them. of fine arts, sir, sinabi mo graduate ka ng fine Yes, arts. yan na. May league of start. So, saan po kayo, okay lang ba kung i-share nyo? Isipin mo, kung saan kayo ito nga, graduate? ito, paiglayin ko na lang. Isipin mo, direct, bilisan ko na lang. Unang araw ng namin, ng major subject namin noon. May pinagawang plate sa amin, pinag-illustrate kami, may kinokopya kami. +1 agad ako. +1 sarado. 1.0 sarado ang grade ko. Last one na. Basta ganun yan, di ba? Pag sinabing Mataas yun. sarado, mataas yun, number 1. Okay, Perfect yun, mataas. 100% yun. Okay. Sabi sa akin ng teacher ko, kahit punta nyo pa yung teacher ko, minsan, pag naalala ko, sabi ko, anyway, totoo yun, na sinabi sa akin, masyadong kang advance. Grabe. Para sa subject ko. Sa Kasi skill, tinuturo sa doon yung skill. tonal value yung shadowing, yung tonal value, alam mo naman yung direct Doon nga na, kapag shadow nga sa letter. Para diba? maging mabuhay yung drawing, nagawa ko yun ng unang Ang hirap nun. plate. Oh. Yan yung hindi ko kaya. Baka sabihin ng teacher, nag-graffiti ka kasi, ganun. Kaya yung ikaw yung nagsabi sa akin na finals ako, gumaling ako. Kailan mo sino ka? Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi na lang kita pinatulan nun on the spot kasi hindi ko ugali yung magre-retaliate on the... Ano mo yung ganun? Dito ba kayo graduate sa Pilipinas or sa abroad? Kasi Dito lang. dito sa Pilipinas, okay. So, kailangan talaga may skills ka bago ka pumasok Oo, sa kasi pinag-test ka dyan Pinag-exam ka dyan Okay, Alam mo, okay. paglapag mo sa Dean's Office, mag-a-apply ka ng mag-enroll ka. Pag-drawing ka dyan. Hindi yung tipong magpa-final show para gumaling ako, hindi. Hindi ganun, walang ganun. Kasi Alright, ano mo na alright. yun Next to career mo na pag-graduate mo Tama. Kaya ka pinapapili ng magulang mo, ano bang gusto mo maging paglaki mo? Yeah. Kaya nang sasabihin ko sa'yo, partner. At sabi Gigil na gigil no, fine arts. Hindi, ganun talaga, ano. Pagka mga gangster yan, wah. Sa, Anong gusto mo paglaki mo? Maging bank robber. pero yun ang mahirap sa, sa educational system sa Pilipinas, no. Kung papasukin mo ang kurso kung saan ka aangat. Pero Malinihis ka. Kung ano ka na, dapat yun na yung papasukin mo. Diba? Parang, yan nga, sabi ni Boss Base, pinasok ko yung finance kasi may background na ako Oh, tsaka hilig niya na talaga. yun. Bago ako mag-finance, Nag-graffiti na. nag-graffiti na ako, di ba? OPG nga, Siguro di ba? may mga naiingit sa'yo na, Bahala sila. But anyway, Pero, boss base, no? Tanong ko lang, para sa'yo ba, syempre may mga mini-mentor ka rin, no? Do you also require them na mag-aral more on sa art? Arts, fine arts. O gusto mong Yes, masyado yes. pumalig, o kung mag-apply ka dito sa school na to, Yes. kaya fine arts, ganito kunin mo. para sa mga Do you also require them? para sa mga chosen ones na talagang na Oo. talagang deserving. Oo. Kasi lahat ng kabataan lumalapit, pero hindi naman lahat yung deserving, you know what I'm saying? Oo. I already mentioned that in my documentary. Yung mga fitting lang, yung may mga promising skills lang. Parang may ipipiga pa to, sige Oo. mag-aral ka ng ganito. Oh, yung makikita mo naman yun. Basta yun lang. Ganun lang kaiksi yun. So, kamusta ang natapos ko ba yung sa educational background mo? Oh, Derek, Natapos mo naman, ayun. Ganun So, naman maganda talaga na, yung diploma talaga. Kasi kung pero ibang topic. Ibang topic yun. Malalim din yun, Oo, di ba? malalim din. Pero Huwag short- niya na akong tanongin dyan pero sa short diploma. lang, short lang. Sa recto galing Ayun, sige. Pero babanggit lang din yon. Ito, during, sayang, hindi na-i-air kasi, during the production of the gabi ng parang documentary yun. May mga namit tayo ng mga kabataan nag-graffiti rin.
So ito, Boss Space, ikaw ba? Yung S4A, shoutouts to you. May mga lumalapit ba sa'yo na Boss Space, parang nagpapamentor sa'yo? Meron, marami. 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 Ano ba yung, siyempre, kung sinasabi mo sa kanila, ano ba yung lagi, number one na lagi mong... Pag ako nagme-mentor direct, harsh reality, yun nga sabi sa'yo, parang brutal honesty lagi. Pero at the same time, may bawing po yun, yung parang encourage ko. Kasi sa output nila, Huwag mong i-sugarcoat direct kasi kung wala namang promising skills, di ba kuya, kahit sarap, di ba? Bakit may mentor yung walang skills, di ba? Know what I'm saying? Correct. Yung iba gusto lang magpasikat dahil sa babae. Oo, correct. Di ba? May ganyan. Pero, Kasi sagrado kasi sa akin yan weapon yan. Yung graffiti, weapon yan. Weapon yan, para boses, di ba? Ganun din sarap, di ba kuya? Kaya nga ang inaano nga dyan hindi, ang pagra-rap, hindi naman ginagamit yan para mambabae ka. Masakit tong subibitawan ko, hindi ginagamit ang rap para mambabae ka. no. Hindi mo magpapasikat ka sa hindi. Ang rap, eto, isang uri ng skills na poetry. Ini-express mo yung nasa sa loob mo. Kasi yun True na eh. song. Yeah. True song. Not like saying na may chicks, mga ganun. Hindi yung pag magkakanta ka, marami akong babae, marami akong kilo-kilong ganyan. Parang kilala ko itong to Hindi ka naman, hindi ako nandidis. Okay. Pero kasi, sa akin, You're just saying what's the reality. Kasi Oo. the reality is... kung ano yung nakagustuhan ko. Kung Tama ano ko yan. yung nakita mo. Kung ano yung nakita ko, nakagustuhan ko. That's why, 90s perfected rap. Nakraft na. Oo. Nabuo na siya. Bago nyo pa pinerfect ang rap, 90s is the only decade na naagawa ng impossible. Biruin mo from basic beats, nagkaroon bigla ng mga bilang na. Sige, The doon. foundation has been laid. Oo. Okay. Tapos, kung ano yung meron Kahit na lang sino ngayon, tanongin nila, 90s perfected rap. Totoo naman. Na-perfect na siya. Parang Perfect na siya. Nire-recite. At dahil na-perfect na siya, doon na siya transform na, nagtatransform na siya. Ngayon, ano masabi mo sa transformation ngayon ng music? Ito ba... Ay, hindi ko naman niyayakap ko rin kasi ang pagbabago. Ayan. LM, kumbaga, evolve. Nag-evolve ang music Pero minsan may mga part na hindi ko na maintindihan yung evolution niya. Same as with Paano? graffiti. Same with graffiti. Ganun din ako. Hindi ko na maintindihan. Parang ano Ang galing ng mga sinabi mo kuya. Parang ano yun parang may restaurant na fried may mga, chicken. hindi, parang nag-offer ng kakaibang mga pagkain. Yun yung mga bago. Pero hindi mawawala pa rin yung mga restaurant na since 1985, yung pa rin talaga. Oo. May mga pumunta pa rin talaga doon. Example, Na diba? hindi pa rin nawawala. Parang funk, di ba? Sarap pa rin sa tenga hanggang Hindi pa rin ngayon. nawawala. Oo, correct. Tapos sasabihin nila, fuck the funk. Yung, Dead. The mga Inano, dead, oo. na, ganun. Yun. Pero hindi yung masasabing music yan kasi ang music immortal yun. Oo naman. correct. As long as merong isang taong nakikinig sa music mo, magiging immortal yung music mo yun. Totoo. Ayun, sige. Ganun din sa sa mga, di ba, sa graffiti. As long as may nagka-graffiti, magiging immortal. Kumbaga nga hindi namamatayan ako, sinasabi nga nila. Naano na rin ako, sinabihan ako na si Loquan, yan, umalis na yan sa rap, nag-retire na yan. Hindi ako totally nagre-retire sa pagra-rap. Nagmamasid lang ako. Kasi kailangan ko munang unahin ang pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na rapper. Hindi na ako rapper. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na rapper. Rapper ka Ang pa. hindi nila alam, May priority kasi. hindi nila alam, nakikialam pa ako sa mga ibang mga project ng May, Sabihin mo kaya, na hindi na ako Rapid mo pa rin. lumalabas yung mukha ko. So lumalabas, sir, ikaw na yung nasa backstage. Oo. Ikaw na yung nag-ano ng pero tanungin mo paano ako Oo nga, nakapag-rap. sir. Paano ako nakapag-rap? Paano? Tanungin mo ako. Paano ka po nakakapag-rap? Dahil sa taong to. Siya ang nagpasok sa akin sa underground scene ng hip-hop buong Pilipinas yan. Recognized. maraming, Until today, si Sir Boss Mace. Luke, maraming hinawakang artist pala si Marami, Boss Luke. oo. Boss. Grabe yun. Naikwento na rin yung unang production namin.
Yung bahay nyo daw, lagi daw may artist. Oo, doon ko sila tinuturuan. Magbanggit ka nga kilala, kuya. Hindi, huwag na natin. Kasi, Okay. kasi hindi naman sa kanila, syempre, yung iba nga, yan, no? Pero may mga kalugar ako na hindi nila alam na mga pumupunta sa bahay din. Magpo-comment na lang yan dito sa podcast na to, di ba? Tama naman. Kasi nung pumunta ako sa bahay nila, Boss Luke, sabi, lagi daw may tao doon, laging, hindi punta si Boss Luke, mga artist, Okay. ano niya, ayun. Di magbanggit tayo ng isa, si Diego Katabay. Diego Tabay. Legit Misfits. Uy, oh! Anong kanta yung, di ba, sumikat, yung Erchinelas, tsaka yung, Yung nabanggit mo yung mga, rap din, Jabonga, uy, Jabonga. ano, si Jabonga. Alam mo ba na, ano, na Kasabay ko yun. Jabonga? kasabay ko yun eh. Yung Na mag-hip hop. non-delonde. Si Diego Katabay. Kasama ko siya sa Campus Bubbles. Kumbaga ba, grade 6 ako, kasabay ko siya nag-hip hop. Grabe. Yung paano pa kaya yung mga legendary, naging legendary sa isang legendary din. Si Memo, grade Si Dash Calzado, nakita ko yung unang appearance si Dash Calzado. kapatid ni Isa Isa Calzado. Calzado. Nakita ko, hindi yan ganyang kapayat ng araw at taba niyan. Mataba si Dash Calzado nung unang kami yung mga magkakasama sa Campus Bubbles nung araw. Paano ba na yun? Kaya nga nakaganyan lang ako. Nagmamasid na lang ako, tinitignan ko kung ano yung evolution nyo. Titignan ko kung sino yung Aware pakipakinggan ka ko. Aware pa rin ako. Hindi ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, Ayoko magsalita ng basurang rap ngayon. Kasi rap pa rin ang pinapakinggan ko. Kasama kayo sa evolution. Pero kahit pa paano, namimili na lang ako ng music na ipapakinig ko rin sa mga anak ko. Kasi hindi lahat pwede. Hindi lahat pwede. Para rinig. At hindi lahat pwede. Dapat ipapwede. Oo. Kumbaga pag sinabing gang-related music, kailangan iparinig mo. Hindi, may mga ibang gang-related music na Pero- bakit nila nasasabi yung ganon. You remind me of Tupac Shakur from his movie Bullet. Ganyan yung kulang na lang sa yung eye patch eh. Oh, ganyan. Sa pelikulang Bullet. No, ganyan yung forma niya. At yung prinsipyo. Gangsta nga kasi, di ba? Ayun, Anyway, sige. Anyway, itong podcast ito napakasarap. Actually, kahit namin ganito hanggang 9 o'clock eh. Kakaibang kasi ano, Kaso baka mamaya may ibang ano. alam mo kanyan. Ayun, sige, tayo. Adjourn. Going to the conclusion naman, no? Sige, back tayo kasi nahati tayo sa music and then sa graphic. Boss Space, 10 years from now, ano bang magiging graffiti for, ano bang, in the future, anong mangyayari sa graffiti? Vision sa graffiti in the Philippines. Yes. yung as a whole, graffiti scene as a whole. Graffiti scene in the Philippines. In the Philippines as a whole, okay? Generally, mas lalo pang lulupit. Kasi yung mga foreigner nandito na sa Pilipinas. Yes. Yung mata ng foreigner nandito na sa atin. Tinitingnan na nila tayo. Yung OG ko, sa RST, OG John, the brother of Mike Dream, rest in peace. All their eyes are on us, They're watching us So, already. saka nakakaisip-isipin din yun, eh, no? Mga nakakasaluma na namin, mga foreigner, kasabay na namin gumagawa. Ay, wow. Yes, Australia. Para pa Europe. lang yung ayaw ka na magbanggit. Hindi kasi nga, yung ko nga rin, yung grupo ko rin, yung mga ibang 4 founders namin sa States, sa Long Beach, bumababa na ng Pilipinas. Shout out Long Beach. So direct, babalikan natin itong podcast na to sa 2035. 10 years from now. 10 years from now. Diba? Saan yan? Kasi Babalikan natin sila ito. Boss Boys ang nakakalam kung ano bang, ako hindi man ako member ng any, diba ba? Hindi affiliated sa Ngayon, siyempre si Boss Boys, napupulsan niya yung movement ngayon. So sabi niya is, mas marami pang grind, mas marami pang movement ang mga Napakaraming writer ngayon. Napakarami. Graffiti writer, na may init, mga bata. Pag tumambay ka ng BGC, pre, ang daming graffiti na Yun gaganda. nga, sa BGC nakikita ko. Diba? So, May art ka ba doon sa BGC? Hindi ako tumitirang gandark eh. Pero ano yun, pepera ka dun pag ano. Oh, Gagawa ka. kamusta? So,
Kapag nag-graffiti ka doon, bayad ka doon. Bayad, commission work ang tawag. Okay na naman, graffiti na ikaw magbabayad ng sa presinto, ganun. Namimiss ko yan. Ayan. So, ikaw naman, boss Luke. Actually, marami pa tayong sangay-sangay na pwedeng pagkwentuhan talaga eh. Pero, Gutom na. nakikita ko yung pagkain doon kanina pa. Tumutunog na yung kan. At Manilang kinakain. Manilang kinakain. Boss Luke Juan, anong nakikita mo in the future? Sa hinaharap ng hip-hop. 10 years from now. Yayakapay pa rin ba ng mga bagong henerasyon ang nakaraan o pag-aaral? Maraming bumabalik sa nakaraan. Maraming babalik. Nagre-review sila Yun. dahil ano yung mali nila sa hinaharap Tama, na kailangan tama. nilang baguhin. Tama. Kasi nga, hindi ka makakapunta sa patutunguhan mo kung hindi ka lilingon sa pinanggalingan mo. Yun yung O baka kasi gawa ng kanta, sabihin, hip-hop pa kaya itong ginagawa ko? Oo. Kasi ang daming game change, nagtatry mag-game change eh, no? Pero Oo. Pero iba na pala ginagawa nila. Iba na. Kumbaga, Hmm. hindi sumasabay na sa beat. Iba na yung beat ng ginagawa nila. Oo, kumbaga gawa ng adobo, akala mo adobo yun, yung pala mali na. Yung pala, ang ginagawa mo, sinigang na. Naku, gusto ko lang. Adobong sinigang. Nasa adobo ka, tapos bigla naging sinigang. Kung lilihis. Ayun lang. Kasi nung tinitignan ko Yun yung yung style ng hip-hop na yun, lumilihis. Pati mga itsura, minsan may Ayan, nakapalda pa. Pormahan niya. Ano ba tawag mo nga? Hindi ko na nga alam tawag siya. High beast? Ala, Hindi. Di ba? May Nakapalda. palda. Oo, may mga nakapalda na nakapalda. nagtitrending. Pero na lalaki daw yun. sila, lalaki. Lalaki nakapalda. Pero, Na rapper. Tapos kung gumagano'n pa, nagsisigaw. Siguro kala mo, rakista. sabi nga naman ni, di ko alam kung sino nagsabi nun ito na malawak ang mundo ng hip-hop. si Lahat Francis siya. M. Siya rin nagsabi. Kasha. Actually, nagsabi. Si Ron Henley. Narinig ko sa lyrics si Ron Henley yun. Na malawak ang mundo ng hip-hop, lahat ay kasha. Pero ano Pero- pero- ni Francis M. Oo. Pero, Tignan mo naman muna bago ka pumasok sa hip-hop kung karapat-dapat ka. Hindi kasi hindi hindi Meron din ako isisingit hindi talaga. to diss sa mga Mamaya. hindi to diss sa mga bago. Ang ginaano ko lang naman sa kanila, medyo ayusin niyo naman yung style ng music niyo. from the legend pakinggan ito from the legend. Ayusin niyo naman. Kasi may mas marami ang kabataan pa rin na nakikinig eh. Dumaan din ako sa kabataan. Hanggang ngayon nga, bata pa isip ko pero hindi na. Importante. Kumbaga, marami pa rin kabataan na nakikinig sa rap. Medyo ingatan nyo naman yung music nyo. Sige Yun ang po, ano ko Sir dun. Base, ano pa yung gusto niyo sabihin? Ito, I'll be straight to the point. Samantalayin ko na. In regards of writing something on the wall, there are two categories. Direct listening. Listen carefully. Yung graffiti, kaka-topic lang natin, di ba? Pinag-usapan natin currently. Merong kalakip kasi na ano yun, na isang parang pag drawing sa wall, which is a street art. Aminin ko, meron akong konting sourness or parang sama ng loob. Bakit sa Ilan sa mga nakasabayan ko street artist, hindi graffiti artist, street artist. Sama ng loob. Kasi para bang hindi ko mo street art ginagawa nyo, parang hindi nyo na magawang yayain yung mga nakasabayan nyo dati. Hindi ko mo graffiti ginagawa ko, di ba? Street art kayo. Hindi nagkakalimutan na tayo. Tapos meron pa dyan yung malalim kasi yan na usapan direct eh. Medyo personal yan. Pero kung pasisimple natin, aminin ko sa kanila mga street artists, huwag niyong i-consume yung streets para lang magkaroon kayo ng audience. Graffiti, the streets or the illegal walls are illegal. All generally the walls along the streets are meant for graffiti artists or graffiti writers, rather than the painters, what I call painters, or street artists. You know what I'm saying? Yung mga nakikita mong beautiful images na sa streets, mga street artists ang gumawa, hindi graffiti artists. When you say graffiti artists, okay. when you say graffiti is done illegally, supposedly done illegally, and it's supposed to be done through letters.
Not images, not beautiful images like cartoons or whatnot. You know? Okay. So, Done illegally. Street artist pala gumagawa ng may mga oh, pictures. yung mga permitted bulls na yun. Remember, kung di sila makagawa ng street artists, kundi dahil sa mga graffiti artists. You know what I'm saying? Dahil naging graffiti artist sila before. Kasi yung sinasabi mong four brothers na sa Italy na si Leonardo da Vinci, si Raphael, si Donatello, at si Michelangelo. Tumatrabaho yan sa mga private interior places eh. Like the chapels you know. Yes. You will have to ask for permission before you even paint on those walls, on those ceilings, you know, just like the Sistine Chapel. Whereas if you wanted to derive yourself from those kind of legit artists such as Michelangelo, it will never happen. You know what I'm saying? Kasi hindi pwede mag-coexist. Linawin ko lang, hindi pwede mag-coexist yung lifestyle ng graffiti writers. Dahil graffiti writers are illegally writing sa private places, you know, the streets, you know, the government places, you know, the public utility places, you know, the pavements, ganyan. Sumabay ka lang naman sa amin eh. You know what I'm saying? Nasa Philippine graffiti history yan. Nauna ang mga graffiti, nauna mga tagbangers, diba? Mga tagbangers, diba? Mga writers, graffiti writers. Nauna yung mga yan. Sorry, sinabi ko na to, walang sorry kasi parang nagtaas kayo ng ihi sa akin. Ano ba yung mga opinion? Alam nila yun eh. Ano ba yung mga opinion? May ng isang spot dyan sa Hollywood sa Pandakan, hood ko yan. Hindi ko pinagmamayari yan. Ang sinasabi kong hood, I belong in that neighborhood. Ngayon, may barangay kasi dyan. Siguro, hindi kami nakaintindihan. Hindi ako napayagan. For some reason. Hindi ko alam kung ano yung reason yun. Sila yung parang connected kasi doon yung mga street artists niya. Sila yung parang nakagawa. Na priority. Na priority. Tama yung sinabi mo. That's the right term, na priority. Negated na yung si base TDK, myself. They negated base already for good. Yes. And what I did recently, I placed my illegal graffiti there just to show them, y'all do legally permitted pieces. I'ma do it illegally for real, you know, the right way. So, Parang right way. Parang nangyari, you do your bullshit and I'll do mine now. Yeah. The In my right own way, way, the right way. Hindi kasi- the own way, the right way. The illegally way. Illegal, which is the right way. The right way. Highlight mo yun, na right way. The right way. Ayan. Hindi mo ka pa lang, pwede pong makidrawing dito. Gago, magpinta ka na lang sa canvas, bumili ka dyan, malaki. So, You know saying? in the culture... Tapos magkiklaim ko, ang lupit mo. Tapos i-interviewin ka ng Adidas, mga signature brands. Magre-represent ka. Fuck! You are sellout, you know? Ina type ng mga hindi na sila graffiti artists, kumbaga. Never use that term on those fools, you know? No, hindi. Ano sila, tawag sa nila, mga painters, mga wall artists, mga ganun. No, mga wall art. Wall artists lang. artist, Street artist. Pag sinabing street artist, gagawa ka ng subliminal meaning na art dyan. Yung katulad ni Banksy. Banksy na, yung taga-Europe, narinig mo na, di ba? Pag gumawa ng street art yun, may subliminal meaning yun, may tira sa gobyerno yun. Ganun Ganun ang street art. Yung mga araw-araw na padaw, Ganyan ang street art, may ibig subliminal meaning. Putangin yung mga ginagawa nila, mga picture-picture na kung ano. Street art pala ang tawag doon sa mga... Street art. Tapos ang yayabang nila. Di ba? Kinakanya nila yung glory, di ba? Tapos yung behind that, nagtatawanan yung mga real writers. Na, alam nila yun eh. May ano dyan eh, may nangyayari dyan sa sistema. Sa culture pa ng bowling, mayroon palang hindi kakaunawa ng mga graffiti and then sa mga street arts. Yung isa, alam nila may nangyari dyan si Robo tsaka Banksy. Haway ng graffiti writer tsaka graffiti artist. Street artist yan, sorry. Street artist. Siguro naman meron tayong isang episode ng street artist dito. Kung ano yung Sa isa sabi sa nila. S4A, mga street artist yan, pero mabait yung mga yan. Hindi yan yung... Hindi man lahat. Hindi lahat. Okay. I-highlight lang hindi lahat kasi may mga claimer nga na tinatawag eh. S4A. 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 Yeah. S4A. Shout out to S4A. Mababait yung mga yan, hindi mayabang yan. Although, pumipera sila. Siguro may yung ego nila siguro na Lalo na yung mga ito pa, dagdag ko na lang, yung mga nagkiklaim, yun nga, yung nasa-sign sa mga kinukuha ng mga label, mga sikat na label, mga high-end label like Adidas, ganyan. Oo. Or whatnot, basta Nike, whatever. Tapos hindi naman bumuno talaga sa kalsada, hindi na ho nakulong dahil sa pag-graffiti. Ang Ako, sabihin- alam mo na yung background ko eh. Ay, yes. Putangin na, hindi na ganyan.
Tapos, kukwento sila, I'm a representative of the Philippines graffiti artist. Siguro gamitin nila yung ibang term, not graffiti. Tapos kasi- makakalimot sila. Dapat di sila makakalimot. Shoutout naman nila yung mga... Ayun. Karamihan sa kanila is nagmula sa pag-graffiti. Kasi di man Sino sila? yung mga nasa... pumipera na ngayon? Yung mga yung mga graffiti artists, ay yung pala, yung mga street arts. Like dati sila Nakasabay nagmula- nila yan, yung mga... Saras to PSP, respetadong street art na crew yan. Pero the rest, parang matabang. Kulang sa babad sa kalsada. Ayan. So mga street artists, no, babaan nyo yung ego nyo. Saka kung ano yung ginagawa nyo, dapat malaman nyo kung ano yung ginagawa nyo. Is not graffiti. That graffiti is for the... Streets. Streets. Illegally. Ventilation mo yun eh. Ano, ganito magbe-ventilate ka. Sir, pwede ba akong mag-drawing dito? Hindi ganun ng ventilation, tatakas ka. You know what I'm saying? Alam mo, Parang nung araw. oo yan, dagdagan mo. Kailangan may lookout ka sa kaliwat kanan mo habang may tagahawak ng hagdanan. Just like pala yung ginawa natin yung music video, yung last music video natin, na may isang scene doon na tagang takbuhan talaga. At Oo, ganon. Mga anak mo, yung kuya, music si video na Kenneth, yon, totoong tumakbo kami doon. Bawal talaga yung ginawa niya eh. Kahit yung cameraman tumakbo din. Adrenaline, yung ano yung adrenaline? Adrenaline rush. Rush. Kasabihin nila, may illegal lang kasi sa trail, kaya ginagawa namin. Isa na yun, kasangkapan nyo, Kuya Rowel, Kuya Lok. Pero ang behind that, ang objective ko talaga yung mag-release ng anger talaga. Nabanggit mo nga kasi wala isang araw, sa asawa mo. Imbis na bungangay mo yung asawa mo, yung ano lang. Wala lang, di ba? Narilis mo na. Narilis mo na yung galit mo. Nawala ka ng sasaktan. Maka-harm ka sa ibang tao. Yun na lang. Tama sinabi mo. Diba? Kung bisa makasakit ka, ito na Ngayon, nasaktan mo pag yung wala- pader. pag wala Hindi naman na- naaray yan eh. Pag wala na yung Galing mo, kuya. ang kagandahan Pag pa sinuntok mo nun, yung padali ko pang aaray. Ikaw ang aaray. Hindi ka pa nakasakit. aray ko, sakit. Sakit. Ang bottom line ko lang dyan, yung masyadong nakakalimot, wala pa naman nabuno sa kalsada masyado. Tapos kala mo, sinong big shot sa eksena doon. That goes as well with rap, di ba, Kuya Rowel? Kuya Lo. Alam mo naman yan, di ba? Pero, Sir Base, eto tanungin ko lang. Ewan ko kung pwede, kung may sagot ka dito or wala, pero okay lang. Oh, yeah, sige. Sino sa tingin mo ang parang emerging na talagang graffiti artist Crank. in the Philippines? Crank. Crank. Cool. Si Crank. Putangin na, muntik na mahuli sa MRT yan. Frank. Siya ang kauna-una sa Pilipinas na nag-bandal sa MRT. Walang nakakagawa nun. Sabi na balita yun. Nabalita yun. Shoutout to you, Frank Crank. yun, Frank din yun. 619 crew, shoutout to you, kay Cool, lahat ng mga solid hardcore vandals dyan. Ano yung ginawa yun? Hindi natin alam yung off the record na yun. Pero siya yun. Doon siya nahuli sa MRT. Ganun nakabilib sa kanila. Grabe, Siya parang yung parang ngayong Hawak niya yung torch siguro. Crank represents Real graffiti. graffiti in the Philippines. Vandals, oh. Shoutout to you, Crank. Pero siyempre, huwag tayong makakalimut sa mga OG. Kaya SBA, kaya Flip One. PBC, mga original. Maano kaya namin yun? Si Crank? It's like- Notorious yun, direct. Malupit yun. pwede kaya? Baka Pwede kaya? in the future. Siguro after 10 years. Boss Di Praise, natin mali mo bang may kwento yung mga, kahit peksi lang, yung mga kaunting mga experience mo during the illegal process, kung nahuli ka ba? Marami. Siguro mga hindi mo malilimutan doon sa marami. mga 50 plus times na ako nahuli talaga. 50 Sa to 50 60 tayo, times. yung hindi mo takang Yung buhay ng, physical, lumabot sa physical, nasuntok Oh. na ako dito. Ay, grabe. Oo, ng truck driver. Umaga ko mahilig ako sa umaga. Truck ako sa gabi. driver, takang... Oo. Pero kakakanya lang siguro kaya hindi mainit ulo niya eh. Ang haling tapat yung Kuya Ruel, Kuya Loko eh. Ginunon niya ako, lakas talaga. Utangin at nanginig tuhod ko ganun. Kasi nga baka hindi lang yung matikmang ko ganun. Kasi yung parang ngayon marunong kasi ako, shoutout to Sancho, alam ni Sancho style ko, pag mahuhuli ako marunong ako mag-mantra eh. Para maawa yung ano. Oh, isa rin yun na Pinabura na lang parang sa i-measure mo yung isang tao, kuwari, kung ito ba, baka may upgrade pa rin ito. Yun, natutukan na rin ako ng 38. 38. Natutukan ng 38 nung kasama ko si Skip. Former Anong homie ko. paramdam nang nakaganon yung baril sa'yo? Lasing ako nun eh.
Pero nawala yung tama ko nung Nawala, kasi kabilang binuka. Parang ang sarap pa. Namimiss ko na yung ganun eh. May nakatutok na bala sa akin. Oo, dito sa dibdib ko talaga. Putang ina. Naimas mo sa kabiglang... Hindi naman, basta yung nawala lang, natauhan lang ako. Uy, hindi ako lalaban, ganun. Grabe. Ganun lang. Sige. Doon tayo sana tayo sa ending na tayo. Sa ending na ano. Sige, Boss Base, graffiti is very dangerous ano, no? Pinaka-bloody Element, hip-hop. ng hip-hop. Hindi rin, anyway. Ano ba yung gusto mong isabi dun sa mga papasok talaga na new generation sa pagka-graffiti? Yun nga po, ulitin ko lang po. Kailangan, natural yan pag bata, siyempre nag-explore. Bigyan mo ng mga a year and a half. Or ano, doon niya malalaman Ibig sabihin, nung bata ako, dinruwigan ko yung kama namin, graffiti yun kasi illegal eh. Napagalitan ako nun eh. Sa kalsada dapat. Sa kalsada pala, on the street. O yun. So dapat pala ay buwang loob nila. Ganun. Kasi nga, nag-ano ko yun. Bebenta. Si Boss Luke, Yes, sa sir. naman, sa... Buhay pa naman yung tagging ng ano, no? Kang tag. Oo, buhay na buhay. Marami na nga naglalabasan uli eh. May nakita nga Weseg BNG. Nabuhay, no? Kaya ano. Nabuhay. Lalo na ngayon, mas marami na yung... Mas marami yung ano eh. Dahil mas gusto ng mga tagger namin eh, illegal eh. Illegal talaga mas gusto nila mga yan. Di ba ganun naman talaga kuya? Illegal dapat. Illegal. Tignan niyo yung mga street art. Pabilisan ng, kumbaga nga sa pabilisan ng buga. Naunang huli ka na rin ba sa Antay? Saan? Sa ganyan? Sa ganyan. Madami na. Sa patipa na rin. Hindi na mabilang. Kaya, onse yata delirious. Talaga nahuhuli kami niyan. Minsan pa nga nakaganyan kami sa barangay. Papayad pa ng mga bata pa kami. Ito na gusto kong tanong, what if graffiti, bumaliktad yung, sabi natin mga ifs, hindi naging illegal sa Pilipinas. Hindi naging illegal ang graffiti. Naku, Or, ano, puno ang mga pader. Kaya nga. Hindi lang puno ang mga pader. Siguro Baka dahil, gumawa ng sariling pader itong mga to, tapos lagyan din nila. Ganda Hindi, sila. at the same time sa tingin ko, ang laki rin ng kita ng paint industry. Tama ka dyan. kasi Ang laki ng Ang galing mo. Tama. ng kinita ng mga paint industry. Kasi tanan, hindi sila makakapag-graffiti kung wala silang paint. so ang market target ng mga gumagawa nun. Ay, shout out sa The Get Up hardware. pala. Tindahan ng mga graffiti supplies yan. Shout out to you. Ayun. Sige, sabihin nyo na Saka kay mga- Brainwash graffiti. Kuya OGXL. Saan pala nakakakuha ng magandang mga... Yun, nabanggit ko ha. Search nyo sa IG nila tsaka sa Facebook, The Get Up Hardware, Graffiti Hardware, tsaka yung Brainwash Graffiti Kung Hardware. mga yun yung merch nila. Merch. Kung sa Doon ba mas mura? Mga nakakuha mo? Mahal siya pero yun talaga maganda. Kulay. Tsaka mabango. magandang quality. Magandang quality. Akala ko kasi dati yung boysen lang yun. Hindi pala. Talagang may talaga yun. Nung araw yun, yung sinasabi mong boysen, pang ano lang nila yun. Pang first coating lang yun. First Kasi coating lang pala. hahawakan yung pader eh. Pag nakaramdam ng mga butas-butas, oy, ano to? Kailangan ng pintura mo na rito bago tirahin to. Akala ko Di, yung gagawin siya ng akala, boysen yun eh. ang akala ng iba may nagkawang-gawa kasi pininturahan eh. Oo. Pininturahan. Kaya kayo may nagkawang-gawa. Ay, maganda. Ayun pala, Yung pala, may- kinabukasan may kawawang gawa. Pininturahan na Pininturahan na para maganda. Mangyayari. Eh pala, sige, pininturahan ng buo, yung mahaba. Anyway pala, dun sa may napinturahan na pa dun yung sa Issue. dun sa Pedro Hill. Oo. Dadanan ko medyo nakulan eh. Pero may Napinturahan, bago. Pero may bago. Yung bago na yun sa inyo rin ba? Gagawa ng mga BGs yan baby graffiti writers, mga kids ko yan. Mga as young as their 15s. Bata pa. Mag-ingat kayo lagi, wag muna kayo illegal graffiti. Ito lang. Mga bata pa yun. Service, Ito lang. Ay, shout out to PWA, Pinoy with Attitude, kay Kambal.
Yung ano, kasi may nakikita ko eh. Sino Yung naman anak bayan, parang bawal umihi dito. May mga ganun. Ay, iba naman yun, iba na yun. Hindi ba ito dito? Ay, naman gano'n. Ay, pasensya na ako ha. Nagtatanong lang po ako. Oo. Bawal umihi. Kasi may mga ganun eh. No? Ano ba itong graffiti? Ay pala, ano pala, pag-usapan natin Ganda ng graffiti. question. Bukod sa wall, ano pa yun? Kotse? Ano pa yung mga pwedeng i-graffiti? Tanong mo, may Ano truck. ba? Yun nga, yung truck. Di ba, Truck. nasuntok ako sa truck doon. Tao. Meron din, mga Tao, babae. pwede sa likod, sa likod, sa Yung likod. babae, direct na yun. Ganun, sinusulatan graffiti yung babae. Sa pulot lang. Tatakbuhan mo na lang. Hindi. Papasuyo tapos yung i-compete. Ay, oo. Ay, speaking of ano yung, meron bang graffiti competition ngayon? Opo, meron po. Na out there po kayo, tapos nandun kayo. Meron parating, Actually, abangan nyo. yan. Meeting of Okay, Styles. yan, oh, yan. Meeting, yan, globally, celebrated yan. Meeting of Styles every year, annually. This March na yun. I'm not really sure kung kailan, basta malapit. na. Saka isa yan. Parang, Punta tayo doon kaya. Punta tayo doon. parang ang sarap pumasyal dun ah. Yes. Magbibenta rin kasi ako doon ng merch. Saka isa yan Baka sa may gusto mga kang benta pinag-uusapan ng- namin ni Boss Maga. Grace na ano, battle kung paano may sasagawa sa Pilipinas. O nga pala, no? Very, very good question. Kasi ang rap, may rap battle. Ang graffiti, may graffiti battle. Meron din po. Underground na parang mga flip up din yung kuha, mga gano'n, mga generic lang din na ano, mga Sino yung sa tingin nyo po na, sino pala yung last year na nag-champion? Sa graffiti piecing yan. Oo, sa graffiti. Yung mga gumagawa ng magagandang graffiti naman yun. Mga graffiti artist naman yun. Pero, kilala nyo, sino po yung pangalan? Sa dami po kasi nila, hindi ko na Marami. Pero magaling. Marami tayong pagmamalaki. Yun lang. Okay, sige. Para sa pagtatapos ng podcast na to, magsasabi tayo isa-isa ng mga anything under the sun. Basta walang tanong, ano yung gusto yung sabihin, anything, basta anything. So, ako muna. Sa mga nakakapanood nito, no, siguro nalaman nyo na rin yung history ng pagka-graffiti. Ano? Ano dapat na rin? Wait lang. Tama yan. Nakakapanood ngayon, no, nalaman na natin yung kwentuhan na nakasama kayo. At syempre, hanggang ngayon, nandito ka pa rin, nanonood ngayon, maraming salamat. At huwag mo pa rin kalimutan na mag-subscribe kung gusto mo ng mga ganitong klase yung mga kwentuhan. No? Well, nalaman natin yung... Huwag natin kalimutan yung, yung mga nakalipas. Kung ano yung craft na ginagawa natin is... isa rin yun sa mga i-research natin. For example, ako, isa akong videographer rin. Alam mo ba ang mga pinapanood ko sila Tarantino, yung mga lumang mga pelikula, Steven Spielberg. Ngayon, aalamin ko pa sino pa yung mga napanood nila. Si Steven Spielberg, napanood niya sila Kurosawa. Mas lumang pelikula, papanoorin ko pa yun. Ano bang nakita ni Steven Spielberg dito? Oh, i-research mo kasi. Ngayon nakita ko, sa framing. Knowing na pa-backtrack ka, pero maalam na yung framing, yung paano i-set up yung camera, yung mga mga bagay na technical. So ang pinupunto ko doon, anything na may craft ka, bukod sa pag-improve sa iyong sarili, i-improve mo din, lahat naman ng bagay may pinagmulan may originate yan. Mapa-basketball yan, history ng basketball, history ng lahat, anything. Saka, huwag mong tatalikuran yung mga yan kasi yung mga bagay na lumipas na yun din yung magpapa-improve sa'yo. Yun din yung identity na masasabi mo na kung sino ka ngayon. Ba't sinabi ko yung akalain, basta sinasabi ko lang naman din yung yung idea ko ng pagtingin sa nakalipas. Kaya, parang pinapamukha pa rin sa atin sila General Luna. Kung wala yung mga yan, hindi tayo Kalayaan. Huwag niyong mabastusin na pangit, baduy, lumalo. Galing Wag. Kasi may piece dyan na alam mo yung
yung analogy ng Infinite Monkeys. Nabanggit ni Direk Lima. Ang monkey, bigyan mo ng ng typewriter at mag-type siya ng infinite doon. Sobrang infinite na yon. Monkey yun type ng type. May makukuha ka doon. Meron kang makukuha doon. Kahit trash to, kahit pangit, kahit sa basura, may makukuha ka. Ibig sabihin nun. Yan yung gusto kong i-sabihin sa mga nanonood ngayon, lalo pa sa ang target audience ngayon dito ng Berdeng Kahoy is mga kabataan, yung mga nasa pausbong pa lang. Kaya sinadya ko talaga na ipambulat sa inyo, iparinig sa inyo yung usapan ng mga nasa old school. Kasi yan, nung narinig ko yung usapan namin ni Boss Base, ang dami ko natutunan talaga. Kaya yung gusto kong sabihin. Boss Luke. Sa akin, pagyamanin niyo yung mga craft ninyo. Hindi crap ang tawag doon. Craft. Galing. CRAP. Oo, kasi hindi sa akin naman. Pero aayusin niyo naman sa pagdadala ng lyrics mo. Huwag naman yung halatira kung ano na lang masabi. Hindi, kasi marami ang kabataan na makikinig sa inyo. Galing. Yun lang inaano ko. Kailangan may mo to. Kumbaga may isaayos mo kung ano yung pakikinggan ng mga kabataan. Para yun ang tutularan nila. Tama. Ganda ko yun. Base TDK, no? Sa akin, yung true beauty belongs to the Wow. eye of the beholder of the eye, di ba? May ganung salita eh. May ganung salita. Type of the beholder. Oo. Kasi minsan nagkakaroon kami ng usapin tungkol dyan in terms of graffiti po yung paano ba nagsimula yung judgment ng isang tao kung yung maganda sa pangit. Kumbaga, for example, yung magandang babae, kung pagpangit yan, di ba, sasabihin natin, hindi ko gusto yung pangit yan. Ganun din sa graffiti, di ba? Yung judgment sa mga artworks na nilalabas ngayon, minsan kasi nagkakategorize kasi sila na ito yung maganda pero sa paningin naman ng isa, hindi. Yes. Yun nga minsan kasi parang nagdidikta sila ng sariling pamantayan eh. Yun ang iwasan natin. At harapin natin yung katotohanan kasi ang babasihan natin yung in general, no? Yung dito yung nakararami. Yung majority, yung judgment ng majority, wag yung sayo lang. May mga ganyan kasi sa eksena ng graffiti ngayon na yun nga sabi sa'yo, nagdidikta ng pamantayan na ito yung ngayon, yung game changer ngayon, ito yung maganda ngayon. Ngayon, pag tinignan naman ng majority, sasabihin, hindi nga maganda eh. Kasi hindi lang nila masabi ng diretsyan kasi ang puso ng isang alagad na singing, madamdamin yan eh. Well, pangit talaga eh. Pag sinabi yan na pangit yung gawa niya, sasama loob. Yun lang. Galing ako dyan. Alam mo ba, ito, isingin ko na lang. Kaya pala ako umusay sa graffiti kasi sinabihan akong pangit gawa ko ng isang tattoo artist. Bahala rin yun. Mananato na bahala, taga-Pasig. Mula nun Ano naramdaman mo? yun nga, sumamalog ko. Pero hindi ko siya kinumpronta. Basta sumamalog Pangit ko. ang gawa mo. Ang sabi ng isang homeboy ko, ganun naman talaga, base. Pangit naman pala talaga eh. Ba't magre-reklamo ka? Lalo pa ako napikon. Kasi pikon ako bilang artist ha. Ego. Ganyan ako kaselan sa ego, mataas ang ego ko, direct. Para sa mga matataas ang ego, yung madamdamin ba, pag sino yung pangit niyang gawa, yun, i-channel nyo na lang, pag-usahin nyo lang. Ito na yung sagot ko sa'yo, direct kanina, na kung tatagal ba sila o hindi. Pag malalaman mo kung tatagal ka, pag talaga may gagaling pa, pag hindi na, sorry na lang, ganun lang yun. Okay? Ganun ko, pare, ang pangit, ayoko na. Yun lang yung part ko, okay? Mas respect sa inyo lahat dyan, pag-usahin nyo lang natin, good luck na lang. Tsaka dagdagan ko lang din, Boss Base, no, love the process, second to the output. Kahit anong output mo yan, pero love mo yung proseso. Ang ganda ng sinabi mo, direct. Pero kasi dito gaya na sabi ko, graffiti, egoistic culture yan eh. Hip-hop as a whole na lang kahit yung rap ha. Egoistic. Kahit, alam mo yung Kuya Romel, kahit gusto mag-rap na ito kung wak naman talaga, di ba? Paano yun? Paano ma-accept ng community? Wak na ang rap, wak pa ang flow. Di ba? Paano yung ganun? Yun yung ipapinapahunawa ko sa kanila. Na pasensya na lang ako, judgmental ako, pero ano yun eh, dahil with a keen eye. Dahil meticuloso ko eh. Hindi dahil gusto kitang ilubog pa ilalim. Pwede nilang channel yon as a... Ganun na lang gawin natin. Ayun.
Ganda. Yun lang. Wala na. Shoutout din. Pwede ba mag-shoutout? Hindi, mamaya na. Mamaya na. O, sige, gawin na shoutout. Ayan, sige, game. Hindi, sige. Hindi, kasi may church pa sabi. Sige, shout out sige. muna. Umpisa ako na pa, ganun. Okay. Ikaw na muna. Kuya, thank you. Shoutout yung SDA, Graph Pioneer sa Philippines. My crew, TDK Philippines as well Yan, with the sa mga OGs, the first podcast na to, generation. Rest in peace, Mike Dream, Pilipino lahat yan. Maging proud tayo. Suportahan nyo kami. Nasa tamang lugar kayo ng pagdadala ng tatak na to. Maniwala kayo sa TDK. Nasa tamang tamang tahak tayo. Shoutout sa mga balangging dyan, Westside Islanders, lahat ng mga gangster. Peace out na tayo. Tapos, One love na, one love. One love na. Sa lahat mga graffiti artists dyan na tunay na graffiti writer na. And the rest, for all you, pasensya na lang. Well, you went sideways on me. In return, I guess, likewise, ganun din magiging trapo Life sa'yo. is like ako may dalawang nakakang side eh. Mga kilala ko, DJ Billy, DJ Master Shop. Yes. DJ RBK na rin. Tsaka lahat mga homeboys, yun lang. Kilala niyo kung sino kayo. Peace. Ayun. Ang nakakamangha, pati yung mga kaaway mo na-shoutout mo rin Ikaw? Hindi naman kami. Hindi mga kaaway, mga Ano na lang mga hater? O, ikaw kayo. Mga yun, mga secret yun. Masasabi ko lang special shoutouts to Westside Islanders, especially to Rockman Ocampo. Maraming salamat sa pagbuo ng WSI. At ngayon, pundasyon na tayo. At sa mga ibang artists dyan, hindi na ako magbabanggit sa mga nakasama ko, Yes. mga naging estudyante ko, kilala nyo na kung sino kayo. Special shoutout sa inyo. Mabuhay ang rap industry sa Pilipinas. Yes, kuya. Ayun, Rocky. Ayun. So, yun, syempre, yung sasabihin ko, gusto kong i-quote yung sa Colossians 3:17. At nahanap niya sa Google. Sinerch mo pa. So, sabi nga dito, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, everything na ginagawa mo, as long as ginagawa mo yan para sa Panginoon, gawin mo. Yes. Ano ka man, rap, graffiti, Talent script, from the God yan yung talent mo, ibigay mo. As long as gawin mo pagandahin mo yung skills mo, di ba? Glory to God, no? Gawin mo palagi sa pangalan ng Panginoon. Thank you, man. Tapang mo. Hindi ko na kaya. Grabe, alam mo kung ihati-hatiin ko to, ang daming grills nito. I mean, marami siyang laman maraming makukuhanan. Diba? Busog, no? Bitik, Busog. Ngayon, kung interest sila, panoorin nito ng buo, ilang oras pa to? 58 minutes? 58 pa. What do you mean? May yung kanina, parang 1 or... Nga ba? Hindi, ganun talaga. May ganun. Hindi ka nagka-podcast One hour talaga. So yun, at syempre, huwag niyo kakalimutan shoutout tayo. na mag-subscribe Yan. sa Usapang Derby. At syempre, dahil nga sa kasama natin ay mga legendary, itong mga exciting part dyan. Sa kanila din kami ko-connect ng mga next episode ng mga Yes, gagawin sir. natin dyan. Yes, diba? sir. Exciting yun. Exciting to. Diba? Daming magiging news ito. Ito yung the mind behind the successful. Maraming salamat kila Boss Lokwan, kila Boss Base, diba? At siyempre, maraming salamat ulit kay Boss Base Bakit dahil naman? hindi lang Manay ngayon ang makikita nyo dito, ma'am. Mamaya, medyo special na Mga pamputol. pamputol pa, pamputok-batok, saka ano pa ba? Yung pampaliwanag ng bahay. Pampaliwanag ng bahay. Oo, Bakit? ayun Papapunta ng mga maraming bisita, ganun. Hindi, papupunta ang maraming bisita ron dahil maliwanag yung bahay. Yun nga lang, yung pagliwanag ng bahay, may nakahiga. Alright, so yun. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo sa mga hanggang umabot dito. Kung hindi nyo man kaya, siguro kaya nyo namang skip to o gagawa tayo ng maraming grills dito sa Usapang Berde. By the way, pakalaot ako siya.